Si Yusuke Urameshi, isang 14 anyos na estudyante sa junior high, ay namatay ng maaga habang nililigtas ang isang maliit na bata na muntik ng masagasaan ng kotse. Nagising siya bilang multo at nakita niya ang sarili niyang katawan na walang malay sa sahig. Hindi pa niya alam na patay na siya, kaya sinubukan niyang kausapin ang mga doktor at nurse pero walang pumapansin sa kanya. Dahil dito, nainis siya at sinubukang alalahanin ang buong nangyari sa araw na iyon. Sa flashback, ibang-iba ang simula ng araw na iyon. Ang unang naalala niya ay ang oras niya sa Shirayashiki Junior High. Naaalala niyang nagbiro siya tungkol sa palda ni Keiko, ang class president. Dahil dito, pinagalitan siya ni Keiko dahil hindi siya nakatamang uniforme at dahil lagi raw siyang dahilan kung bakit pangit ang attendance ng klase. Pagkatapos nito, naalala niyang hinarap niya ang dalawang estudyante na gumagamit ng pangalan niya sa pagnanakaw ng patokan ng ibang estudyante. Pero dumating si Teacher Iwamoto at si Yusuke pa ang inakusahan na magnanakaw. Bad trip siya, kaya umuwi na lang. Pagdating sa bahay, pinangaralan siya ng batang nanay niya, sinabing kung galit siya sa lahat mas mabuting bumukod na lang siya. Mas lalo siyang nainis, kaya umalis siya ng bahay. Kilala si Yusuke bilang number 1 pasaway ng Shirayashiki Junior High at ang tanging ka-level niya ay si Kazuma Kuwabara. Biglang sumulpot si Kuwabara at ang tropa niya pero madali lang silang tinamba ni Yusuke. Sinabi pa niya na gumaan ang mood niya dahil sa suntukan. Naglakad-lakad pa siya hanggang sa makasalubong niya ang isang bata na naglalaro ng bola. Pinagsabihan niya ang bata na delikado maglaro sa kalsada dahil maraming kotse. Medyo natakot ang bata sa tono niya, kaya nag-funny face si Yusuke para mapasaya ito. Umalis siya matapos paalalahanan ulit ang bata pero tuloy pa rin ang laro. Biglang nasipa ang bola papunta sa kalsada. Tumakbo ang bata para kunin ito, hindi niya alam na may paparating na kotse na minamaneho ng isang pasaway na driver. Sa isang iglap, tumakbo si Yusuke para iligtas ang bata at isinakripisyo ang sarili niyang buhay. Sa kasalukuyan, matapos niyang mapagtanto na patay na talaga siya, nakilala niya si Botan na nagsabing siya ang Grim Reaper. Tinanong niya ang kalagayan ng batang niligtas niya, kaya pumunta sila sa ospital. Nang makita niyang ayos lang ang bata, sinabi niyang wala siyang pagsisisi at handa na siyang sumama kahit saan. Pero sinabi ni Botan na hindi pa niya oras at inalok siya ng isang pagsubok para mabuhay muli. Ipinaliwanag ni Botan na hindi inaasahan ng spirit world ang pagkamatay niya, kaya wala pa silang handang lugar para sa kanya. Nagalit si Yusuke at naisip niya kung mas inaasahan bang mamatay ang bata, pero sinabi ni Botan na mabubuhay pa rin ang bata kahit ano mangyari. Lalong na-trigger si Yusuke at napaupo sa lupa. Pero pinaalala ni Botan na may second chance siya. Tinanggihan niya ito at sinabing mas magiging masaya ang lahat kung patay na siya. Sinabi ni Botan na panoorin muna niya ang sarili niyang lamay bago magdesisyon. Sa lamay, nakita niya ang mga kaklase niya. Akala niya ay nandoon lang sila para sa extra credit lalo na yung mga tumatawa. Pero napansin niya si Keiko na totoong umiiyak dahil sa kanya. Sumunod niyang napansin si Kuwabara na nagdadalamhati rin, sinasabing dapat nandoon pa siya. Nakita rin niya si Teacher Iwamoto at isa pang guro na parang masaya pa na patay na siya. Pero sinite sila ni Principal Takenaka at pumasok sa loob ng bahay. Sinundan siya ni Yusuke at nagulat siya nang makita ang principal na umiiyak din. Nakita rin niya ang nanay niya na tahimik pero umiiyak. Nandoon din ang batang niligtas niya kasama ang nanay nito. Pag-alis nila, sinabi ng bata na mabait talaga si Yusuke kahit maraming tao ang may ayaw o walang pakialam sa kanya. Matapos makita ang lahat ng taong tunay na nagmamalasakit sa kanya, tinanggap na ni Yusuke ang pagsubok. Sa huling eksena, dinala siya ni Botan papunta sa spirit world. Noong nakaraan, nalaman ni Yusuke na siya ay naging multo at ilang sandali pa ay nakilala niya si Botan, ang tagapaghatid sa River Styx, na kilala rin bilang Grim Reaper. Sinabi ni Botan na maaari pang bumalik ang buhay niya dahil wala raw saysay ang sakripisyo niya. Pero tinanggihan ito ni Yusuke dahil baka masanay na siya sa bagong multo life. Nagbago lang ang isip niya nang makita niya ang sarili niyang lamay kung saan sobrang wasak sina Keiko, Kuwabara, ang nanay niya, at si Principal Takenaka. Doon niya napagtanto kung gaano pala siya kahalaga sa kanila, kaya pumayag na siya at dinala siya ni Botan sa spirit world. Dinala ni Botan si Yusuke sa spirit world para makilala ang pinakamataas na pinuno, si Great King Enma. Pero imbes na malaking halimaw na inaasahan niya, isang batang nakauniforme ang bumungad sa kanila. Ipinakilala nito ang sarili bilang Koenma, ang prinsipe ng spirit world at anak ni Enma. Natawa si Yusuke dahil inakala niyang tatay lang ni Koenma ang kaharap niya. Naiinis, ipinaliwanag ni Koenma na siya ang anak ni Enma at binalaan si Yusuke na maghinay-hinay, pero tinuloy pa rin niya ang pang-aasar.
Sinapak siya ni Botan dahil sa sobrang bastos niya, lalo na't si Koenma lang ang may kapangyarihang ibalik ang buhay niya bukod kay Enma. Ibinigay ni Koenma kay Yusuke ang susi sa muling pagkabuhay niya, isang maliit na gintong itlog. Sa kalaunan, mapipisa ito at lalabas ang isang spirit beast. Kapag masama ang kaluluwa ni Yusuke, kakainin siya ng spirit beast. Katawan at kaluluwa, at mawawala siya magpakailanman. Pero kung mabuti ang kaluluwa niya, ang spirit beast ang gabay sa pagbabalik niya sa sariling katawan. Kampante si Yusuke na kakayanin niya ito, kaya bumalik sila ni Botan sa mundo ng buhay para siguraduhin na aalagaan ng maayos ang tunay niyang katawan. Kailangan niyang mapansin ng kahit isang kaibigan para hindi siya i-cremate. Hindi pwede ang nanay niyang si Atsuko dahil lasing na lasing ito sa sobrang lungkot. Sinubukan niyang kausapin si Keiko sa panaginip pero nang sabihin ni Atsuko na nanaginip din siya, inisip ni Keiko na imagination lang lahat. Ang huli at pinakaayaw niyang option ay ang sakupin ng katawan ng karibal niyang si Kuwabara at sabihin sa mga mahal niya sa buhay na huwag sunugin ang katawan niya. May 1 hour limit lang ito. Medyo magulo sa umpisa dahil nakikipag-away pa rin siya gamit ang katawan ni Kuwabara pero nagawa pa rin niyang hanapin si Keiko at iparating ang mensahe. Sa una, sabog ang utak niya pero mabilis din siyang nakaisip ng paraan para maniwala siya. Habang naglalakad, nakita niya si Keiko at tumakbo para hawakan ang dibdib niya mula sa likod. Dahil sa gulat at galit, sinampal siya ni Keiko at inisip na si Yusuke ang may gawa, kahit patay na ito, pero napagtanto niyang si Kuwabara pala iyon. Pagkatapos, ipinaliwanag niya ang lahat gamit ang mga bagay na si Yusuke lang ang makakaalam noong buhay pa siya. Doon na naniwala si Keiko na si Yusuke nga iyon sa katawan ni Kuwabara. Sinabi niya na makakabalik pa siya, pero kailangan alagaan ang katawan niya at siguraduhin walang mangyayaring masama. Sinabi rin niyang ipahinto ang libing. Naniniwala si Keiko kahit ibang katawan ang gamit niya dahil kilalang kilala niya si Yusuke. Agad siyang tumakbo papunta kay Atsuko at sinabi na kailangang ingatan ang katawan ni Yusuke. Pero sinabi ni Atsuko na tumitibok na ulit ang puso ni Yusuke. Nagyakapan sila matapos marinig ang magandang balita habang nakatanaw sina Yusuke at Botan mula sa langit. Napansin ni Yusuke na naggoglow ang gintong itlog na bigay ni Koenma at tinitigan niya ito. Habang hinihintay na mapisa ang Spirit Beast, nasaksihan ni na Yusuke at Botan na inaatake si Keiko ng ilang pasaway mula sa Kasanegafuchi Junior High, isang karibal na paaralan ng Shirayashiki. Buti na lang at sakto ang timing, dumating si Kuwabara at ang tatlo niyang tropa, at sumabog ang malupit na rambulan laban sa kabilang gang. Kinabukasan, nasa opisina ng principal silang lahat dahil nahuli sa gulo. Si Mr. Akashi, isang guro na may mukhang daga at ugaling kontrabida, ay galit na galit kina Kuwabara at tropa. Gagawin niya ang lahat para pahirapan sila. Sinabi niya na bilang parusa, kapag may isang makipag-away sa loob ng 1 linggo, mawawala ang trabaho ni Okubo. Masakit ito para kay Okubo dahil nagtatrabaho siya para matulungan ang mahirap niyang pamilya. Pumayag ang lahat. Pagkatapos ng klase, nag-usap sina Akashi at Iwamoto, isa pang gurong may galit din kina Yusuke at Kuwabara. Pinag-usapan nila ang patibong na inilagay ni Akashi para mapatalsik si Kuwabara sa eskwela at kung paano lalakas ang pera ng paaralan kapag wala na sina Yusuke, Kuwabara, at ang tropa. Ang plano ni Akashi ay pagbanggain ulit si Kuwabara at ang mga pasaway mula Kasanegafuchi. Umasa ang duwag na guro na mapipilitan si Kuwabara na makipagsuntukan at tuluyan ng mawawala ang 4 na estudyanteng ayaw niya. Pero tinupad ni Kuwabara ang pangako niya. Tinanggap niya lang ang grabeng bagbog mula sa 3 walang awang pasaway. Mas lalong nagalit si Akashi, kaya tinodo niya ang laro kinabukasan. Sinabi niya na may science exam sa loob ng 6 na araw. At kapag may isang bumagsak sa 50 puntos, mawawala ang work permit ni Okubo. Sinabi ni Okubo na kaya niya yun dahil 39 ang huli niyang score at konting aral lang ay papasa na siya. Si Kuwabara naman ay 7 lang ang score dati. Samantala, si Yusuke ay sinabi kay Botan na 12 lang ang score niya noon, kaya napailing na lang si Botan. Kahit ganun, nanumpa si Kuwabara na papasa siya sa exam. Todo effort si Kuwabara sa pag-aaral. Pero muntik nang masira ang lahat nang ma-corner siya sa public library ng isa pang grupo ng mga pasaway. Nauwi ito sa isa na namang matinding bagbog. Wasak ang katawan pero matibay ang loob, hinikayat pa rin niya ang mga tropa na ituloy ang pag-aaral. Pero pagsapit ng gabi, nakatulog siya sa desk niya. Pumasok si Yusuke sa panaginip niya at pinis siyang mag-aral pa. Dumating ng araw ng malaking exam. Sinundan na naman si Kuwabara ng 3 pasaway para itulak siyang makipag-away. Sa daan, nabundol nila ang isang babaeng estudyante ng Shirayashiki at nahimati ito. Ito na ang tanging chance ni Yusuke.
Sinapian niya ang katawan ng babae at tinaira ang mga pasaway gamit ang street fighting moves, kaya hindi na nadamay si Kuwabara. Nag-exam si Kuwabara, may konting tulong ni Yusuke, at nakasagot siya ng sapat para pumasa. Bad trip na naman si Akashi, pero lumapit si Iwamoto at palihim na binura ang sagot ni Kuwabara sa huling tanong, kaya bumaba ang score niya. Hindi nila napansin na malapit lang si Principal Takinaka. At narinig ang lahat. Nang ibalik ang exam, nagulat si Kuwabara dahil sigurado siyang lampas 50 ang score niya. May kopya kasi siya ng mga sagot sa scratch paper. Napansin niya ang bakas ng pagbura sa huling sagot at na-realize niya ang maduming panlilinlang. Sa sobrang galit, muntik na niyang suntukin si Akashi, pero napigilan siya ni Yusuke sa tamang oras. Hinarang ni Principal Takinaka si Akashi habang paalis na ito. Siniguro niya na may hustisyang mangyayari. Nanatili sa paaralan sina Kuwabara at tropa. At naituloy ni Okubo ang part-time job niya. Kalaunan, tinawag ni Yusuke si Botan at tinanong kung paano niya naabot si Kuwabara. Ipinaliwanag ni Botan na iyon ay parang paglipat ng damdamin mula kay Yusuke papunta kay Kuwabara. Tanging sobrang lapit na magkaibigan lang ang kayang makaramdam nito. Pagtapos ng araw, napagtanto ni Kuwabara na si Yusuke ang tumulong sa kanya at palihim niyang pinasalamatan ang kaibigan niyang Yumao, kahit malayo. Ipinadala ni Koenma ang isang investigador na ang pangalan ay Sayaka para silipin kung kumusta si Yusuke. Tinanong ni Yusuke kung ano ang iimbestigahan niya, pero secret daw. Tinanong ni Sayaka si Botan tungkol sa girlfriend ni Yusuke. Agad sinabi ni Yusuke na wala siyang girlfriend, single forever vibes. Nilinaw ni Sayaka at tinanong kung alin sa mga babae si Keiko. Itinanggi ito ni Yusuke at sinabing kaibigan lang si Keiko at baka siya lang ang totoong kaibigan niya hanggang ngayon. Itinuro ni Botan si Keiko at sinabi ni Sayaka na ang weird daw na may interes si Keiko sa isang tulad ni Yusuke. Napag-isip-isip ni Sayaka na malabo ang relasyon nila kaya nawala siya at sinimulang imbestigahan si Keiko. Matapos ang ilang oras, sinabi ni Sayaka na one-sided lang daw ang feelings. Pero sa Sarayashiki Junior High, tinanggihan ni Keiko ang isang gwapong lalaki. Sinimula ni Botan asar-asarin si Yusuke, sinabing swerte siya at siya ang pinili ni Keiko kaysa sa pogi. Bumisita si Keiko sa bahay ni Yusuke, na noong oras na iyon ay sobrang kalat parang basurahan levels. Habang papalapit siya sa katawan ni Yusuke, nadulas siya sa bote at dahil doon natabunan ng mga libro ang mukha ni Yusuke. Dali-dali siyang pumasok sa kwarto, inalis ang mga libro, at pinunasan ang mukha niya. Yumuko si Keiko, at muntik na siyang humilik pero biglang may alarm sa buong syudad na nagbababala tungkol sa isang sunog lover na nagsisindi ng bahay. Napauntog sa realidad si Keiko at umalis ng bahay, naalala niyang may utos ang nanay niya na mag-grocery sila. Pagkaalis niya, sinunog ng baliw ang bahay ni Yusuke. Nagpanik si Yusuke, at umalis si Botan para hanapin si Kuwabara na nasa kabilang parte ng bayan. Narinig ni Keiko ang dalawang lalaking sumisigaw na may sunog sa 4th Avenue, at naalala niyang doon nakatira si Yusuke, kaya tumakbo siya papunta roon. Sa wakas, nakarating si Botan kay Kuwabara, at dahil sa spirit awareness niya, naramdaman niya ang mensahe kahit hindi niya siya makita o marinig. Dumating si Keiko sa harap ng bahay ni Yusuke, at naalala ang sinabi niya noon, kaya pumasok siya sa loob kahit delikado. Nakarating si Keiko sa katawan ni Yusuke, pero bago pa siya makarating sa kwarto, may nahulog na nasusunog na debris na hamarang sa daan, kaya natrap siya. Ipinagbigay alam ni Sayaka kay Yusuke ang tanging paraan para mailigtas siya. At iyon ay itapon ng spirit beast sa apoy. Kapalit nito, wala na siyang tsansang mabuhay muli. Walang arte, itinapon ni Yusuke ang spirit beast sa apoy. Nagliwanag ito, at nagbukas ng daan para kay Keiko. Dumating si Kuwabara at tinulungan siyang buhatin ang katawan ni Yusuke. Pagkalabas nila ng bahay, tinanong ni Kuwabara kung ano ang laman ng kumot. Nang makita niyang katawan ni Yusuke iyon, nabigla siya, pero sinabi ni Keiko na ipapaliwanag niya lahat kapag ligtas na sila. Kaya binuhat ni Kuwabara si Yusuke kasama si Keiko at humanap sila ng ligtas na lugar. Sinabi ni Botan kay Yusuke na hindi na siya pwedeng manatili sa human world at kailangan na siyang ibalik sa spirit world. Nalungkot si Yusuke at palutang-lutang na lumayo. Nang bumalik siya para silipin ang bahay kinagabihan, nakita niya sina Keiko, ang nanay niya, at si Kuwabara, na umaasang babalik pa rin siya. Mas lalo siyang nasad. Sa wakas, sinabi niyang handa na siyang sumama kahit saan. Biglang may boses na sumingit. Dumating si Koenma, at sinabi na bibigyan siya ng isa pang chance. Mabuti raw na itinapon niya ang gintong itlog sa apoy dahil kung napisa iyon, kinain sana siya ng buo dahil puro negative vibes ang nilalabas niya sa ugali niya. Sa huli, ipinaliwanag ni Koenma na mas napatunayan ni Yusuke ang sarili niya kaysa sa inaasahan.
Hindi lang siya okay na tao, kundi mas higit pa, dahil inuna niya ang buhay ni Keiko kaysa sa sarili niya, walang pag-aalinlangan. Bihira ang ganitong klase ng tao, at ang naranasan niyang paglabas ng kaluluwa ay posibleng maging mahalaga sa hinaharap. Sumaya si Yusuke nang malaman niyang makakabalik pa rin siya sa buhay matapos mailigtas si Keiko. Niyakap siya ni Botan dahil sa sobrang swerte niya, at tuloy-tuloy ang selebrasyon. Makikitang palutang-lutang sina Yusuke at Botan habang naglalabas ng sama ng loob si Yusuke tungkol sa dalawang bagay na pinakaayaw niya, ang maghintay at ang minamadali, na pareho raw niyang ginagawa nitong mga huling araw. Tuloy-tuloy ang rant niya at nagkomento pa kung gaano kabusi ang isang toddler nang biglang sumulpot si Koenma sa tabi niya, kaya nagulat siya ng bongga. Susubukan sana niyang magreklamo dahil bigla na lang sumusulpot si Koenma, pero tinakpan ni Botan ang bibig niya at sinabi kay Koenma na nagtataka lang si Yusuke kung kailan siya mabubuhay ulit. Sumagot si Koenma na kailangan na nilang magmadali. Pagdating nila sa apartment ni Yusuke, ipinaliwanag ni Koenma na para makabalik siya sa buhay, kailangang magmatch ang energy ng katawan at kaluluwa niya. Mangyayari raw ito kinabukasan, pero may problema dahil mababa ang frequency ng energy niya. Kapag na-miss niya ang chance, 52 years siyang maghihintay, mega rip. Dagdag pa ni Koenma na kailangan niya ng isang taong nagmamalasakit sa kanya mula sa human world na magbibigay ng life energy sa pamamagitan ng halik. Na tinawag niyang through the lips, medyo kulit vibes. Binuksan niya ang daan sa pagitan ng katawan ni Yusuke at ng spirit world para magawa ang transfer. Sinabi rin niya na habang naghahanda ang katawan ni Yusuke sa gabing iyon, kailangan niyang pumasok sa panaginip ng 3 taong pinakagustong bumalik siya at sabihin kung ano ang gagawin. Kapag may isang makaintindi sa mensahe at humalik sa kanya bago maghating gabi, babalik siya sa katawan niya. Hindi pwede ang nanay niya, kasi lagi siyang nasa labas at inom ng inom. Naisip niya si Keiko, at habang iniisip ang isa pa, nakitang nagising si Kuwabara mula sa bangungot. Kinaumagahan, nakaupo si Keiko sa tabi ng katawan ni Yusuke, nag-iisip kung hahalik ba siya o hindi, kasi hindi naman kulay ginto ang katawan, iba sa panaginip niya. Umalis siya nang walang halik at pumasok sa school. Doon, tinawag siya ni Principal Takenaka at sinabing nasa ospital ang nanay niya. Pinili ni Keiko na magbantay sa nanay niya, na bad news kay Yusuke dahil wala na siyang oras para sa halik. Biglang dumating si Koenma at sinabing handa na ang katawan, life energy na lang ang kulang. Pumunta sina Botan at Yusuke kay Kuwabara na nasa arcade. Pagkasapak ni Yusuke sa kanya, bigla itong tumakbo dahil sa kakaibang kiliti feeling. Sunod nilang pinuntahan si Atsuko, pero fail pa rin dahil busy sa paglalasing. Iisa na lang ang option, kailangan nilang maabot si Keiko. Biglang nagka-idea si Botan at iniwan sina Yusuke at Koenma. Ipinarating niya ang mensahe sa nanay ni Keiko, at matapos marinig iyon, tumakbo si Keiko kay Yusuke at nahalikan siya sa pinakahuling segundo. Umiyak siya, akala niya late na, pero biglang nagising si Yusuke at nagkomento na okay ang halik niya. Nagyakapan sila. Sinabi ni Botan kay Koenma na tapos na ang kaso, pero sinabi niyang simula pa lang ito at mas mahirap pa ang totoong pagsubok. Matapos mabuhay ulit, naglakad-lakad si Yusuke, sobrang happy na buhay na ulit. Habang naglalakad, tinawag siya ng isang babae na mukhang manghuhula at sinabing may misyon siya, pero deadma si Yusuke at umalis, sinasabing wala siyang pakialam sa mission. Nadaanan niya ang 2 estudyante at narinig niyang pinag-uusapan ng mga taga Rogofuji Junior High na gustong agawin ang teritoryo ni Kuwabara, ang number 1 pasaway ng Shirayashiki. Naging curious siya, kaya pumasok siya sa coffee shop. Doon niya nakita ang grupo, at umupo siya malapit. Napansin niya kung sino ang leader base sa pwesto ng upo, pero napansin niya rin na may sungay ang leader, medyo sus vibes. May nagsabi na baka hindi sisipot si Kuwabara, pero sagot ng leader na time test lang niya ang loyalty ni Kuwabara sa pamamagitan ng pagkuha ng comic book sa pinakabantay na tindahan. Sinabi ni Yusuke sa sarili niya na hindi gagawin iyon ni Kuwabara dahil labag iyon sa honor code niya. Biglang pumasok si Kuwabara kasama ang tropa niya, dala ang mga comic book, pero napansin ni Sakamoto ang resibo, kaya klaro na hindi ninakaw ang comics. Inasar ng gang ni Sakamoto si Kuwabara, tinawag siyang loser. Pagkatapos, may inilabas silang kuting, at doon nag-gets ni Yusuke ang lahat. Sunod na eksena, nasa eskinita sila. Inutusan ni Sakamoto si Kuwabara na suntukin ang sarili niyang mga kaibigan, pero tumanggi siya. Tinakot ni Sakamoto ang buhay ni Eikichi, pero ayaw pa rin ni Kuwabara. Kaya inutusan niyang patayin ng pusa, pero biglang sumulpot si Yusuke, sinapak ang gun, at nasalo si Eikichi. Sumabog ang suntukan. Tinangka ni Sakamoto na tumakas, pero natisod siya at na-knockout ni Yusuke. Doon nakita ni Yusuke na may maliit na demonyong lumabas sa bibig ni Sakamoto. Hinuli niya ang demonyo, at biglang dumating ang manghuhula at ipinaliwanag ang lahat.
Tinanggal niya ang disguise at napagtanto ni Yusuke na si Botan pala iyon mula pa kanina. Biglang may isa pang boses. At nakita nilang si Koenma iyon. Itinalaga ni Koenma si Yusuke bilang spirit detective at bago pa siya makapagtanong, nawala na si Koenma at umalis din si Botan para dalhin ang demonyo sa spirit world. Tatlong kriminal ang nagnanakaw ng tatlong artifact mula sa spirit world. Samantala sa human world, ginaisang si Yusuke ng nanay niya. Bumalik siya sa eskwela kinabukasan. Nang subukan niyang sumali sa usapan ng dalawang estudyante, tumakbo sila palayo dahil akala nila multo siya. Lumapit si Keiko at naalala ni Yusuke ang halik niya. Magkasabay silang naglakad papasok ng school. Nang makita siya ng mga kaklase niya, nagulat silang lahat dahil akala nila patay na siya. Nagpulasan sila ng titigan niya. Nag-comment si Yusuke na baka mas okay pa kung patay na lang siya, pero tinapak siya ni Kuwabara at sinabing magiging multo rin siya pag natalo niya ito. Dumating si Principal Takenaka at tinapak si Yusuke sa ulo, sabay welcome back sa school. Nainis si Yusuke at naisip mag-cut pero pinagalitan siya ni Keiko. Sa taas, nakasimangot si Mr. Iwamoto nang makita niyang bumalik si Yusuke. Sumunod na eksena, nag-cut si Yusuke sa pay at nakatambay sa bubong. Kinuha niya ang psychic spyglass mula sa bulsa. Regalo ni Botan kagabi. Pagkatapos ng pay, napansin ng mga kaklase niya na nawawala ang mga gamit nila. Nang bumalik si Yusuke mula sa break, pinag-initan siya at inakusahan ng pagnanakaw. Nakita si Mr. Iwamoto na pinaparusahan si Yusuke sa teacher's lounge, pero nakialam si Principal Takenaka at humingi ng ebidensya. Sinabi ni Iwamoto na si Yusuke lang ang nag-cut ng pay nung nawala ang mga gamit. Nagbato pa siya ng below the belt comment tungkol sa nanay ni Yusuke, kaya nag-init ulo ni Yusuke at susuntukin sana siya. Biglang sumulpot si Koenma at sinimulan ng first mission. Tatlong kriminal ang nagnakaw ng Artifacts of Darkness mula sa vault ni King Enma at tumakas sa human world. Sumagot si Yusuke na busy siya at minura si Iwamoto, tapos natahimik ng mapansing nasa harap lang niya. Pinaalala ni Koenma na hindi sila nakikita o naririnig ng mga tao. Nakiusap si Yusuke na tawagan na lang siya later, pero urgent daw dahil magkakakayos ang human world kapag ginamit ang artifacts. Matigas pa rin si Yusuke at ayaw pumayag hanggat hindi naayos ang sarili niyang kaso. Pinakuha ni Koenma ang psychic spyglass at pinatingin ang kaliwang bulsa ni Iwamoto. Ginawa ni Yusuke at nakita ang lahat ng nawawalang gamit sa bulsa ni Iwamoto. Bumalik si Yusuke sa realidad at hinarap si Iwamoto, hinugot ang dragon pen mula sa bulsa nito. Hiniling ni Principal Takenaka ang paliwanag. Pero itinanggi ni Iwamoto at sinabing isinilid lang iyon ni Yusuke, sabay alis. Sinabi ni Koenma na magtrabaho na, pero sagot ni Yusuke na gagawin niya iyon pagkatapos ng ganti. Ipinakilala ni Koenma ang bagong abilidad, Spirit Gun. Itinutok ni Yusuke ang mga daliri at pinaputok ang spirit gun na himatay si Iwamoto. Matapos ang ganti, sinundan ni Yusuke si Koenma sa bodega ng gym kung saan ipinaliwanag ang kaso at ang mga ninakaw. Tinanggap ni Yusuke ang mission bilang pasasalamat sa pagbabalik buhay. Nagsimula si Yusuke maghanap sa bayan pero di niya alam saan magsisimula. Humiga siya sa bangko at napansin ang nagkakaguluhang tao. Sumingit siya at nakita ang isang batang nahimatay. Nakita ni Yusuke ang espiritu ng bata na umaangat kaya sinundan niya. Dinala siya nito sa eskinita pero nawala sa paningin. Sa paglingon, namataan niya ang kriminal at ginamit ang spyglass. Nakita niya ang orb of bust sa bulsa ng lalaki. Habang hahabulin sana, pinalibutan siya ng mga gon at nanghingi ng pera. Nagsuntukan sila at tinalo ni Yusuke pero pagbalik niya ng tingin, wala na ang kriminal. Samantala sa spirit world, nagulat ang isang ogre kay Koenma tungkol sa mga kriminal. Ang mga pangalan ay Kurama, Goki, at Hiei. Kaunti lang ang alam kina Kurama at Hiei, walang record, pero may criminal past si Goki. Sumugod si Botan, galit na sinasabing nilalagay sa panganib ang buhay ni Yusuke. Sagot ni Koenma na wala siyang choice. Gusto ni Botan na siya muna ang mag-train kay Yusuke, pero sabi ni Koenma walang oras dahil isang linggo lang para mabawi ang artifacts. Babalik si King Enma mula bakasyon at kapag nalaman niya ang nangyari, magwawala siya at kayang lumubog ang isang buong kontinente. Sa takot, sinabi ni Botan na tutulong siya hanggat kaya at bumalik sa human world. Habang sinusundan ng kriminal, nakarating si Yusuke sa gilid ng gubat. Nakita niya ang liwanag sa gitna. Kaya tumakbo siya papasok. Nakita si Hiei na nagsasanay gamit ang Shadow Sword at kausap si Goki tungkol sa pagbuo ng Demon Army. Trip ni Goki ang plano. Sinabi ni Hiei na sa gabi ng full moon, gagamitin ang tatlong artifact para full control. Biglang lumabas si Kurama sa dilim at sinabing aayaw na siya sa alliance.
Nag-init si Goki at hinihingi ang artifact ni Kurama, ang Forlorn Hope, pero tumanggi si Kurama dahil may sarili siyang pakay. Susuntukin sana siya ni Goki, pero dumating si Yusuke. Inusisa siya ni Hiei, at nagpakilala si Yusuke. Ininsulto ni Hiei ang mahina raw na spirit energy ni Yusuke. Umalis si Kurama, sinundan ni Hiei, at naiwan si Goki. Nagpalitan sila ng salita, tapos kinuha ni Goki ang Orb of Bust at hinugot ang espiritu ng batang kanina. Susubukin niyang kainin ang kaluluwa, kaya nagngit-ngit si Yusuke at sinipa siya sa tiyan, na luwa ang espiritu. Sinuntok ni Yusuke ang mukha ni Goki, bagsak ito. Pinulot ni Yusuke ang orb, akala niya isiwin. Pero lumitaw si Goki sa likod. Nag-transform sa demon form. Tinaga niya si Yusuke, tapos binunot ang puno at hinampes. Naalala ni Yusuke ang spirit gun at sinubukang gamitin, pero naalala niyang nagamit na niya ang limitadong bala sa school. Habang papalapit si Goki, kinabahan si Yusuke, iniisip na baka mamatay na naman siya. Nagpatuloy ang laban ni Yusuke at Goki. Wala talagang laban si Yusuke dahil wala na siyang spirit gun, at habang saisakilan na siya ni Goki hanggang mamatay, biglang may mga ilaw na lumitaw sa buong gubat at may narinig na pamilyar na boses. Inakala ni Goki na paparating na ang mga tao kaya tumakas siya, iniwan si Yusuke na malubhang sugatan. Nawala ng malay si Yusuke dahil sa mga tinamong pinsala. Pagkagising niya, nasa loob na siya ng kanyang kwarto. Lumapit ang kanyang ina at tinanong kung ayos lang siya. Saka siya malakas na binitukan dahil inakala niyang nakipagsuntukan na naman. Umiyak ang kanyang ina sa sobrang pag-aalala na baka tuluyan siyang mamatay. Pumasok si Botan at nalaman ni Yusuke mula kay Atsuko na si Botan ang nagligtas sa kanya mula kay Goki at nagdala sa kanya pauwi para gamutin. Binulungan siya ni Botan na binigyan siya ni Koenma ng anyong tao kaya nakikita siya ng iba at mas makakatulong siya sa mga misyon. Umalis si Atsuko upang maghanda ng pagkain at nag-usap sina Yusuke at Botan tungkol sa misyon. Tinanong ni Yusuke kung paano siya nahanap at ipinakilala ni Botan ang bagong gamit ng Spirit Detective, ang Demon Compass, na ginamit niya upang mahanap si Goki. Sinabi rin niya na 1 linggo na lamang ang natitirang oras upang matapos ang misyon. Sa Spirit World, pinapanood ni Koenma si Yusuke at patuloy na nag-aalala sa mangyayari kapag hindi nakuha ang 3 artifact sa takdang oras. Sa Human World, habang kumakain si Atsuko, may balita sa telebisyon tungkol sa 4 na batang nakoma sa isang bayan malapit sa kanila. Narinig ito ni Yusuke at Botan, at tinanong ni Yusuke kung gaano katagal bago tuluyang matuno ang mga kaluluwa sa tiyan ni Goki. Sinabi ni Botan na maaaring tumagal ito ng 1 araw. Agad na nagpa siya si Yusuke na umalis, at binigyan siya ni Botan ng isa pang gamit, ang concentration ring. Nang bumalik si Atsuko dala ang tsaa, wala na sila at umalis na upang ipagpatuloy ang misyon. Makikitang nilalaro ni Goki ang Orb of Bust at isang bata ang nagbalik nito sa kanya, ngunit kinuha pa rin niya ang kaluluwa ng bata. Hinarap siya ni Yusuke at muling nagbago si Goki sa anyong demonyo. Sinugod ni Yusuke at sinuntok ang kanyang tiyan, ngunit siya ang nasaktan dahil napakatigas ng balat ni Goki. Tinangka siyang suntukin ni Goki ngunit pamalya. Sinubukan naman ni Yusuke tusukin siya gamit ang malaking kahoy, ngunit nabigo rin. Sinamantala ito ni Goki at ibinagsak si Yusuke sa lupa habang hawak ang kahoy. Habang desperado na si Yusuke, naisip niyang gamitin ang spirit gun ngunit nagpa siya siyang maghintay. Sinipa at tinapakan siya ni Goki ng paulit-ulit. Biglang may inihagis si Botan sa likod ni Goki kaya napatigil siya. Tumakbo si Botan palayo at bumalik sa tabi ni Yusuke. Hinawakan ni Goki si Yusuke at binuka ang kanyang bibig upang kainin siya, ngunit isinundot ni Yusuke ang kahoy sa loob ng bibig niya. Doon pinaputok ni Yusuke ang spirit gun sa loob ng bibig ni Goki. Natalo si Goki. Napalaya ang mga kaluluwa ng mga bata at nakuha muli ang Orb of Bust. Habang pauwi sila, biglang umilo ang Demon Compass na hudyat na may demonyo sa malapit. Nakita nila si Kurama na nagsabing wala siyang balak lumaban at humiling ng 3 araw upang kusang ibalik ang Forlorn Hope. Pag-uwi, ginamo ni Botan ang mga sugat ni Yusuke at binalaan siya, ngunit sinabi ni Yusuke na may pakiramdam siyang mapagkakatiwalaan si Kurama. Naalala niya na narinig niyang umalis si Kurama sa samahan at tila malungkot lamang siya noon. Biglang pumasok si Atsuko at inanyayahan silang kumain. Nagreklamo si Yusuke dahil hindi siya kumatok at sinabi niyang seryoso ang usapan nila. Sumagot si Atsuko na wala namang usapang hindi niya maaaring marinig. Sinabi ni Yusuke na hindi iyon ang iniisip niya. Mula sa kabilang gusali, pinapanood sila ni Kurama. Kinabukasan, pumunta si Botan kay Koenma upang humingi ng karagdagang impormasyon tungkol sa Forlorn Hope at sinabihan si Yusuke na mag-ingat sa pakikipagkita kay Kurama. Nagkita sila sa ospital at dinala siya ni Kurama sa room 501 kung saan naroon ang kanyang ina na si Shiori Minamino.
Narinig ni Yusuke na tinawag siyang Shuichi, kaya siya ay nalito dahil ang alam niyang pangalan ay Kurama. Pagkatapos, nasa bubong na sila ng ospital at ipinaliwanag ni Kurama ang kanyang nakaraan. Shuichi ang kanyang pangalan bilang tao at Yoko ang kanyang tunay na pangalan. Isa siyang spirit fox na nabuhay ng maraming taon at nagkaroon ng malakas na kapangyarihan bilang demonyo. Sa paglipas ng panahon, natutunan niya ang pagbasag ng mga selyo at salamangka. 15 taon na ang nakaraan, nagkamali siya at malubhang nasugatan ng humahabol sa kanya. Sa huling lakas niya, tumakas siya sa human world at naging anak ng isang pamilyang tao. Balak niyang bawiin ang kanyang lakas at tumakas matapos ang 10 taon, ngunit nagkasakit ang kanyang ina. Sa panahong iyon rin lumitaw sina Goki at Hiei. At naalala niya ang kapangyarihan ng Forlorn Hope. Nakiusap siya kay Yusuke na hayaan siyang gamitin ng Forlorn Hope upang iligtas ang buhay ng kanyang ina at handa siyang tanggapin ang parusa pagkatapos. Tinanong ni Yusuke kung bakit gagawin iyon ng isang demonyo para sa isang tao. Ipinaliwanag ni Kurama na maaaring dahil sa pakiramdam niyang siya ang dahilan ng paghihirap at sakit ng kanyang ina. Sinabi rin niyang kailangan lamang niyang may makaalam ng kanyang kwento at naniniwala siyang mapagkakatiwalaan niya si Yusuke. Biglang lumabas ang isang nurse at sinabing kritikal na ang kalagayan ng kanyang ina at maaaring mamatay na sa gabing iyon. Kabilugan ng buwan noon kaya nagpasya si Kurama na gamitin na ang Forlorn Hope. Tinanong ni Yusuke kung alam niya ang magiging kapalit at sinagot niyang buhay iyon. Sa spirit world, nalaman din ito ni Botan at agad siyang umalis upang balaan si Yusuke. Ginamit ni Kurama ang Forlorn Hope at lumitaw ang imahe ng kanyang ina. Biglang pinigilan ni Yusuke at sinabi na may ibang paraan pa. Inilagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng Forlorn Hope at inalok ang sariling buhay bilang kapalit. Sinabi ni Kurama na wala itong saysay dahil hindi iyon ang kanyang hiling, ngunit ipinaliwanag ni Yusuke na walang kabuluhan ang iligtas ang kanyang ina kung habang buhay naman itong magluluksa sa pagkawala ng anak. Isang malakas na liwanag ang lumabas mula sa Forlorn Hope habang papalapit si Botan. Bumagsak silang dalawa sa sahig. Unang bumangon si Kurama at tumakbo patungo sa kanyang ina. Dumating si Botan at nakita si Yusuke na nakadapa pa rin. Bumangon si Yusuke at napagtanto na kung siya ay namatay, ang kanyang ina ang higit na masasaktan. Sa huli, nakuha nila ang Forlorn Hope. Nagsalita ito at sinabi na dahil sa mabuting hangarin ng dalawa, tinupad nito ang hiling ng walang kapalit. Nabalitaan ni Kurama na tuluyan ng gumaling ang sakit ng kanyang ina. Isa na lamang ang natitirang artifact na kailangang kunin ni Yusuke. Nagdiwang sila ni Botan, habang sa spirit world ay patuloy na nag-aalala si Koenma dahil ang huling artifact ay hawak ni Hiei, isang demonyong hindi madaling talunin. Nalaman ni Hiei na natalo na ang dalawa niyang kasama kaya nagplano siyang bawiin ang dalawang artifact mula kay Yusuke. Balak niyang gamitin ang mga ito para sakupin ang mundo ng tao gamit ang huling artifact, ang Shadow Sword. Kinabukasan ng umaga, makikitang nagkukat class na naman si Yusuke at kausap si Botan. Ipinaliwanag ni Botan ng tungkol sa ikatlong artifact at sa demonyong may hawak nito. Naputol ang usapan nang dumating si Keiko at nakita sina Yusuke at Botan na magkasama. Lumapit si Botan para batiin si Keiko pero biglang binatukan siya ni Yusuke at pinaalalahanan na hindi siya kabilang sa mundo ng tao at lalo lang magiging magulo ang lahat. Tumakbo palayo si Botan at naiwan si Yusuke para magpaliwanag kay Keiko. Ayaw makinig ni Keiko at umalis na lang, sinundan siya ni Yusuke. Mula sa malayo, pinagmamasdan ni Hiei ang lahat gamit ang kanyang Dragon Eye. Kumpiyansa na siya na may plano na siya para mabawi ang mga artifact. Pauwi mula sa paaralan, nag-iisip si Keiko tungkol sa nakita niyang magkasama sina Yusuke at Botan. Habang naglalakad, nadaanan niya si Hiei na agad gumamit ng Shadow Sword at pinatulog siya. Sa paaralan naman, nagbabala ang Demon Compass kay Yusuke na may demonyo sa malapit. Tumakbo siya palabas at sinundan ang direksyon ng compass at nasalubong niya si Botan. Sinabi ni Botan na bihag si Keiko ng kalaban kaya lalong nag-init ang ulo ni Yusuke. Dumating sila sa isang bodega at sinalubong sila ng mga taong kontrolado, may pulang bilog sa noo. Lumitaw si Hiei at ipinakita na hawak niya ang mga taong iyon gamit ang kanyang Dragon. Inilabas ng dalawang tao si Keiko na wala pa ring malay. Hiniling ni Hiei na ibigay ni Yusuke ang dalawang artifact kapalit ng kaligtasan ni Keiko. Ibinigay ni Yusuke ang Orb of Bast at ang Forlorn Hope. Ngunit niloko pa rin siya ni Hiei at sinabing kontrolado pa rin niya ang buhay ni Keiko. Nakakita sina Yusuke at Botan ng hiwang lumitaw sa noo ni Keiko na unti-unting bumubukas at naglalabas ng pulang mata. Sinubukan ni Botan pigilan ito gamit ang lakas espiritu. Humanda si Yusuke na lumaban kay Hiei para itigil ang kontrol kay Keiko. Sinabi ni Hiei na ang lunas ay nasa espada niya at hinamon si Yusuke na kunin ito kung kaya niya. Biglang lumipad si Yusuke at sinuntok si Hiei sa panga kaya bumagsak ito.
Bumawi si Hiei at sinabi na nataman man siya ay hindi pa rin siya nadisarmahan. Gumamit si Hiei ng sobrang bilis para lituhin si Yusuke, pero nasundan pa rin siya ni Yusuke at muling sinuntok ang kanyang panga. Sa sobrang galit, nagbago si Hiei sa anyong demonyo, lumabas ang mga pulang mata sa kanyang katawan at naging berde ang balat niya. Nabigla si Yusuke at napigil siya ng isang spiritual binding. Binugbog ni Hiei si Yusuke at muntik na siyang tapusin gamit ang espada nang biglang hamarang si Kurama at sinalo ang atake. Tinamaan si Hiei ng dugo sa mata kaya nabulag sandali at nakabawi ng kaunti si Yusuke. Muling lumakas si Yusuke at nagpalitan sila ng suntok ni Hiei. Nang mapagtanto ni Yusuke na hindi siya mananalo sa ganoong paraan, tumakbo siya palayo. Hinabol siya ni Hiei at biglang humarap si Yusuke at pinakawalan ng spirit gun. Naiwasan ito ni Hiei gamit ang bilis niya at nanghina si Yusuke matapos ang atake. Akala ni Hiei ay panalo na siya, pero biglang bumalik ang spirit gun at tinamaan siya mula sa likod, kaya siya ay nawalan ng malay. Nalaman na ang Forlorn Hope ang nagbalik ng atake at tinamaan si Hiei nang hindi niya inaasahan. Nanalo si Yusuke, binigay ang lunas kay Keiko, nakuha ang 3 artifact at natapos ang kanyang misyon. Bumalik si Yusuke Urameshi sa dati niyang gawain na pag-cutting class. Lumapit si Botan at sinabi na naibalik na ang mga artifact sa spirit world bago pa dumating si King Enma. Dahil nadumihan ng Orb of Bust, nabasag ang Forlorn Hope at kinalawang ang Shadow Sword, nalaman ni King Enma ang nangyari. Dahil nabawi pa rin ang mga ito, maliit lang ang parusang ibinigay niya kay Koenma, isang simpleng palo. Sa huli, biglang lumitaw si Keiko at muntik nang himatayin si Yusuke sa gulat. Makikitang naghahiking si Yusuke sa gubat. Mas maaga sa linggong iyon, sinabi ni Botan kay Yusuke na may bagong mission siya galing kay Koenma. May isang sobrang lakas na fighter na ang pangalan ay Genkai na balak ipamana ang kanyang lakas sa taong sa tingin niya ay karapat-dapat. Pero may demonyong si Rando na gustong agawin ang lakas ni Genkai at gamitin ito para manggulo at maghasik ng chaos. Sinuhulan ni Botan si Yusuke ng concert tickets para tanggapin ang mission, kaya napao siya agad. Balik sa kasalukuyan, umakyat si Yusuke sa mahabang hagdan papunta sa dojo ni Genkai. Pagdating niya sa taas, nakita niya ang daan-daang fighters na nag-aabang. Napagtanto ni Yusuke na may pa-contest pala si Genkai at ang winner ang makakakuha ng lakas niya. Sa dami ng kalaban, nakasalubong niya si Kuwabara na nagkwento kung gaano raw ka-OP si Genkai. Biglang bumukas ang pinto ng dojo at lumabas si Genkai na isang maliit at matandang babae, parang lola pero boss vibes. Diretsahan agad si Genkai at sinimulan ng unang round. Naglabas siya ng malaking palayok at pinakuha ang lahat ng papel sa loob nito. Ang may pulang marka sa papel ay papasa sa next round. Ang test na ito ay para lang sa mga may sapat na lakas espiritu dahil sila lang ang kayang magkulay pula ng papel. Pumasa sina Yusuke at Kuwabara habang maraming iba ang ligwak agad. Dahil dito, may 2 fighters na na-trigger at sinugod si Genkai. Isang tingin lang niya at pinakawalan niya ang lakas espiritu, kaya lumipad ang 2 at bumangga sa gate. Nabigla ang lahat sa lakas niya, at lalo itong nagpa-hype kina Yusuke at Kuwabara. Nagsimula ang second round sa loob ng dojo. Nakita ng lahat ang iba't ibang machines tulad ng punching machine, bato-bato pick na machine, at karaoke machine. Kailangan pumasa sa 2 sa 3 laro para umusad sa next round. Lakas espiritu pa rin ang basehan dito. Sa punching machine, naka 129 points si Kuwabara. Sumunod si Yusuke at naka 155 points. May isang kalaban na naka 175 points. May ibang sumubok sa karaoke at bato-bato pick. Sa huli, 20 fighters ang pumasa, kasama sina Yusuke at Kuwabara. Ang third round ay pagtawid sa isang delikadong gubat. Sinabi ni Genkai na may panganib sa bawat sulok kaya ang matitibay lang ang makakalusot. Kahit may natakot, karamihan ay tumuloy pa rin. Tumakbo ang mga fighters sa gubat at si Genkai ay madaling nauna. Sinabing maghihintay na lang siya sa dulo. May mga nabiktima ng traps at may mga gumamit ng skills para makatawid. Pinili ni Yusuke ang diretsyo na daan para mas mabilis. Pero hinarang siya ng grupo ng Demon Bats at ng leader nilang si Baldok na tinakot siyang papatayin kung hindi siya aalis. Hindi umatras si Yusuke at nakipagbakbakan. Mabilis ang mga demonyo pero chill lang kay Yusuke dahil mas grabe na ang mga nakalaban niya dati tulad ni Hiei. Tinalo niya si Baldok ng madali at nagpatuloy sa gubat. 3 oras matapos magsimula ang challenge, 7 fighters ang lumabas ng gubat at si Kuwabara ang unang lumabas. Hinanap niya si Yusuke at nag-alala na baka hindi ito umabot. Sinabi ni Genkai na hindi na siya pwedeng maghintay at kailangan ng tumuloy sa next round. Biglang dumating si Yusuke mula sa gubat at sinabing na-delay siya dahil sa malaking demon bat. Nabilib si Genkai dahil si Baldok ay isa sa pinakamalakas niyang bantay.
Dahil dito, pinayagan niya si Yusuke na magpatuloy kasama ng 7 iba pa. Ang 8 pumasa na fighters ay umabot sa final round kung saan maghaharap-harap sila. Pero may twist, maglalaban sila sa dilim. Ipinilit ni Genkai na dapat kayang makakita ng mga fighter gamit ang lakas espiritu nila. Ang unang laban ay sa pagitan ng ninja bodyguard na si Cosmaro at ng contract hitman na si Kuroda. Nakakita si Kuwabara ng mga saglit na galaw sa laban. Sa simula, mukhang lamang si Kuroda, pero sa huli si Cosmaro ang nanalo matapos maglabas ng Spirit Blast mula sa kanyang kamay. Ang ikalawang laban ay kina Shoren, isang batang psychic trainee, at Shinpo na isang palaboy. Muntik na, pero si Shoren ang nanalo matapos ang dikitang laban. Ang ikatlong laban ay kina Kuwabara at Musashi, isang swordsman. Eksperto si Musashi sa espada at matindi niyang binugbog si Kuwabara. Pero sa isang punto, ginamit ni Kuwabara ang lakas niya at nabali ang espada ni Musashi. Galit na galit si Musashi at muling umatake. Sa sobrang desperado ni Kuwabara, biglang nagbuo ang lakas espiritu niya sa basag na espada at pinakawalan niya ang Spirit Sword. Tinamaan si Musashi at tuluyang bumagsak kaya umusad si Kuwabara sa semifinals. Sa break, pinaalala ni Koenma kay Yusuke na hindi pa tapos ang trabaho niya dahil kailangan pa niyang hanapin si Rando at pigilan itong makuha ang lakas ni Genkai. Biglang lumitaw si Botan at sinabi na tutulungan niya si Yusuke sa paghahanap sa demonyong hinahanap niya. Napansin ni Kuwabara na may kausap si Yusuke na cute na babae kaya sumingit siya at nagyaya ng date hanggang sa tawagin na ni Genkai ang mga kalahok para sa susunod na laban. Ang sumunod na laban ay kina Yusuke at Kabano, ang lalaking naka 175 puntos sa punching machine. Napansin ni Genkai na kampante si Yusuke kaya naghagis siya ng sindang sigarilyo sa harap ng mukha nito at muntik na siyang tamaan bago ito gumulong sa dilim. Nagsuot si Kabano ng kakaibang helmet at pumasok silang dalawa sa dilim para maglaban. Pagkasimula ng laban, mabilis na nakuha ni Kabano ang lamang at halos alam niya lahat ng galaw ni Yusuke sa dilim. Madaling binugbog ni Kabano si Yusuke. Nag-cheer sina Botan at Kuwabara habang sinusubukan ni Yusuke na bumawi gamit ang malalakas na suntok pero hangin lang ang tinatamaan niya. Muling tinamaan si Yusuke ng malakas at bumagsak. Ipinaliwanag ni Kabano na ang helmet niya ay night vision kaya kitang-kita niya ang bawat galaw ni Yusuke sa dilim. Hirap huminga si Yusuke habang nagtatapos ang laban. Kahit paulit-ulit na tinamaan, tumayo pa rin si Yusuke laban kay Kabano at umaasang makakahanap pa ng paraan para bumawi. Nang umatake ulit si Kabano, hinawakan ni Yusuke ang braso nito para hindi na naman siya mawala sa dilim. Pero dahil sa sobrang lakas ni Kabano, binuhat niya si Yusuke at ibinato palayo. Ngayon, hindi na makalapit o umatake sa malayo si Yusuke dahil lagi siyang nababara. Panic mode na siya at nag-iisip ng solusyon. Biglang naisip ni Yusuke na gamitin ang huli niyang alas, ang ray gun. Nag-ipon siya ng lakas sa nakaturo niyang daliri. Ramdam ni Kabano ang lakas pero kampante pa rin siya dahil hindi naman siya nakikita ni Yusuke sa dilim. Umatake si Kabano para tapusin na ang laban at papalapit na sana siya mula sa likod ni Yusuke. Biglang humarap si Yusuke at pinutok ang ray gun diretso sa gulat na si Kabano. Tinamaan siya sa ulo, nabasag ang helmet niya at bagsak siya agad. Nagulat si Kabano kung paano siya nakita ni Yusuke. Ipinaliwanag ni Yusuke na noong binato siya kanina. Palihim niyang isinuksok ang sigarilyong hinagis ni Genkai sa sinturon ni Kabano. Dahil doon, may guide si Yusuke kung saan siya babarilin. Dahil dito, nanalo si Yusuke at umusad sa semifinals. Nagsimula ang semifinals sa bagong lugar sa ilang ng mundo ng mga espiritu. Pinili ni Genkai ang unang laban, si Cosmaro laban sa sobrang pagod na si Yusuke. Desperado na si Yusuke dahil nagamit na niya ang ray gun at kulang na ang lakas niya. Si Cosmaro ay isang napakabilis na ninja at madaling binugbog si Yusuke na pagod na pagod. Sinubukan ni Yusuke ang uppercut pero mintis. Napansin ni Cosmaro na may natitira pang lakas si Yusuke kaya gumamit siya ng spirit-seeking shurikens. Naiwasan ni Yusuke ang unang atake pero napansin niyang sinusundan siya ng mga shuriken kahit saan siya pumunta at tinamaan siya sa sumunod na atake. Kailangan na talaga ng solusyon kaya tumingin si Yusuke kay Kuwabara at sinabing siya na ang bahala. Diretso niyang sinugod si Cosmaro para sabay silang bumagsak. Naisip ni Cosmaro na gagamitin ni Yusuke ang style niyang ibalik ang atake sa kalaban kaya ginamit niya ang special move na tumalo sa una niyang kalaban. Biglang nawala si Yusuke sa harap ni Cosmaro. Nabigla si Cosmaro at tinamaan siya ng sarili niyang shuriken at tuluyang natalo. Nagulat sina Botan at Kuwabara sa biglang pagkawala ni Yusuke. Inakala ni Genkai na sa sobrang desperado, nailabas ni Yusuke ang lihim niyang teknik. Pero maya-maya, may kamay na lumitaw mula sa maliit na lawa.
Lumabas si Yusuke at nalaman na aksidente lang pala siyang nahulog sa lawa habang pasugad kay Kozumaro. Dahil doon, nawala siya sa paningin at bumalik ang shuriken kay Kozumaro na naging dahilan ng panalo ni Yusuke. Umusad si Yusuke sa final at hihintayin ng mananalo sa laban ni Kuwabara at Shoren. Lumapit si Botan kay Yusuke at bumulong na mukhang lumiit na ang listahan ng pinaghihinalaan. Hindi maaaring si Kozumaro si Rando dahil kung siya yon, babalik siya sa tunay na anyo nang siya ay mawalan ng malay. Pareho nilang napagtanto na si Shoren ay posibleng si Rando na nakadisguise. Sobrang kampante si Kuwabara dahil wala siyang nararamdamang lakas kay Shoren. Ganoon din ang pakiramdam ni Botan at Yusuke. Napaisip sila kung sumali ba talaga si Rando sa paligsahan dahil parang wala namang malakas na aura. Nagsimula ang laban ni Kuwabara at Shoren at mabilis na binanata ni Kuwabara si Shoren ng suntok hanggang bumagsak ito. Nagulat ang lahat sa sobrang hina ni Shoren. Biglang naglabas si Shoren ng secret move na Fireball Flash at nagpakawala ng mga apoy papunta kay Kuwabara. Pero may baon pala si Kuwabara. Nilabas niya ang Spirit Sword at ibinalik agad ang mga apoy pabalik kay Shoren na nasunog ng todo. Mukhang sure win na si Kuwabara at naghanda na siya para sa final heat. Pero biglang gumamit si Shoren ng kakaibang salita na siyang susi sa pinakagrabe niyang teknik, ang Birth Invocation. Sa loob lang ng ilang segundo, lumiit si Kuwabara na parang langgam. Kahit uod, mukha ng higanteng elepante sa paningin niya. Sinabi ni Genkai kay Yusuke na ang mga gumawa ng spell na iyon ay patay na ng daan-daang taon. Kaya imposible sanang magamit iyon. Doon nag-click kay Yusuke na si Shoren talaga ang hinahanap niya. Siya si Rando na nakadisguise. Sinamantala ni Shoren ang sitwasyon at walang awang dinurog si Kuwabara gamit ang kamao niya, binasag ang lahat ng buto nito at halos maging baldado habang buhay. Sa galit, sinubukan ni Yusuke na sugurin si Shoren pero pinigilan siya ni Genkai dahil tuloy pa ang laban. Maya-maya't idineklara ni Genkai na panalo si Shoren at inutusan siyang bitawan si Kuwabara. Ibinato ni Shoren si Kuwabara at bumalik ito sa normal na laki. Dali-daling lumapit sina Yusuke at Botan kay Kuwabara, kabadong-kabado kung buhay pa siya. Buti na lang, buhay pa rin si Kuwabara kahit wasak mode. Habang inaalagaan nila siya, si Shoren naman ay interesado at todo usisa sa teknik ni Genkai. Mas galit pa sa galit si Yusuke ngayon. Kahit pagod na pagod siya kanina, bigla siyang naglabas ng malakas na spiritual power at inatake si Shoren habang nagsisimula ang final ng paligsahan ni Genkai. Sinipa ni Yusuke si Shoren at binugbog siya ng todo. Tumalon si Shoren sa ere at nagpakawala ng isa pang special move, ang Wind Cutter. Ang hangin ay naging paikat na matutulis na talam at tinamaan si Yusuke. Hindi na makalapit si Yusuke sa harap dahil mapupunit siya ng mga umiikot na talam. Pero tuloy pa rin siya sa atake. Tumalon si Yusuke at dumaan sa gitna ng mga talam, saka isinugod ang braso niya diretso sa leeg ni Shoren at ibinagsak siya. Buhay pa si Yusuke at inisip niyang tapos na ang laban at panalo na siya. Pero ipinaalam ni Genkai na hindi pa tapos ang laro. Ipinamukha niya na hindi ganoon kadaling talunin si Rando. Biglang lumindol ang paligid. Mula sa ilalim, nagsimulang mapunit ang katawan ni Shoren at may lumabas na tunay na anyo niya, isang demonyong nilalang. Ngayon, kaharap na ni Yusuke ang bangungot niya at ang matagal na niyang hinahanap, si Rando. Biglang lumitaw si Rando sa harap ni Yusuke at sobrang angas ng dating niya, kaya medyo kinilabutan si Yusuke. Binanata ni Yusuke si Rando ng sunod-sunod na malalakas na suntok pero parang wala lang, hindi man lang gumalaw si Rando. Bumawi si Rando gamit ang Life Force Thread, isang teknik na gumapos kay Yusuke at pinatigil ang galaw niya. Isinabit ni Rando si Yusuke sa ibabaw ng lawa, tapos gumamit ng kapangyarihan para tawagin ang mga killer demon fish na gutom sa laman at paikutan si Yusuke. Sinubukan ni Botan na pakiusapan si Genkai na itigil ang laban pero ayaw pumayag ni Genkai at tuloy lang ang palabas. Biglang itinuro ni Rando ang daliri niya kay Yusuke at nagpakawala ng sarili niyang spirit gun. Nabali ang sanga na kinabitan ni Yusuke at nahulog siya diretso sa lawa. Mukhang sumuko na si Yusuke at handa ng ma-game over, pero biglang may liwanag na lumabas kay Kuwabara at napatakbo palayo ang mga demon fish. Ginamit ni Kuwabara ang spirit niya para palakasin ang loob ni Yusuke. Dahil doon, bumalik ang lakas ni Yusuke, naputol ang mga gapos niya at tinapos niya ang mga demon fish. Sinubukan ulit ni Rando na barilin si Yusuke ng spirit gun habang nasa lawa pa siya, pero biglang lumitaw si Yusuke sa likod niya at gamit ang buong lakas, pinakawalan niya ang totoong spirit gun. Gumanti si Rando ng sarili niyang bersyon, pero sobrang lakas ng totoong spirit gun kaya tinangay si Rando at wasak pati ang lawa. Bumagsak si Yusuke, ubos ang lakas, at inisip niyang panalo na siya.
Pero biglang bumangon si Rando mula sa wasak na lawa, sobrang galit, at binugbog ng todo ang walang malay na si Yusuke. Nagdesisyon si Rando na durugin si Yusuke tulad ng ginawa niya kay Kuwabara at sinimulan ulit ang dwarf invocation. Akala ni Rando tapos na ang laban pero biglang siya ang lumiit. Paliwanag ni Genkai na ang matalinong tao ay tatakpan lang ang tenga kapag narinig ang teknik na iyon para bumalik ang epekto sa gumagamit. Hindi natakpan ni Yusuke ang tenga dahil wala siyang malay. Pagkagising ni Yusuke, napansin niyang may mga lumot ng lawa na nakabara sa tenga niya. Sinubukan ni Rando na baligtarin ang teknik pero sinapol siya ni Yusuke ng sobrang lakas na elbow drop at tuluyang nako si Rando. Habang kinokolekta ni Botan ang walang malay na si Rando para dalhin sa spirit world. Ginamo ni Genkai si Kuwabara at bumalik siya sa normal. Masayang masaya si Yusuke dahil panalo siya sa paligsahan. Akala ni Yusuke makaka-attend na siya sa rock concert na matagal na niyang hinihintay dahil tapos na ang misyon. Pero sinabi ni Genkai na dahil siya ang nanalo, kailangang ilipat sa kanya ang kapangyarihan niya. Ibig sabihin, si Yusuke na ang magte-training para makuha iyon. Sa sobrang gulat, biglang hinimitay si Yusuke at doon nagtapos ang eksena. Lumipas ang isang buwan at sa wakas bumalik na si Yusuke matapos ang sobrang lupit na training niya kay Genkai. Sinalubong siya ni Keiko at niyaya siya mag-ice cream para sa kanilang reunion. Chill na ulit si Yusuke at nakipagkwentuhan kay Kuwabara tungkol sa mga dati nilang laban. Biglang sumingit si Keiko kaya mabilis na nag-isip ng palusot si Yusuke at niyaya na lang siya manood ng sine. Habang papasok na sila sa sinehan, biglang nakaramdam si Yusuke ng masamang vibes. Gumawa siya agad ng dahilan at sinabing may nakalimutan sila at babalik din agad. Iniwan muna si Keiko at umalis kasama si Kuwabara. Maya-maya, sinalakay sila ng grupo ng mga siga, pero easy lang tinapos ni Yusuke ang mga ito gamit ang bagong teknik na tinuro ni Genkai, ang Spirit Shotgun. Nabigla pati si Kuwabara sa lakas nito. May isa pang siga na sumubok umatake ng patago, pero may dumating at sinapak ito palabas ng eksena. Si Botan pala yon, sobrang tuwa ni Kuwabara. Ipinaliwanag ni Botan ang bagong misyon ni Yusuke. Nakakuha si Koenma ng sulat mula sa Saint Beasts o Shiseijo na humihiling na payagan silang manatili sa mundo ng tao bago pa lumala ang sitwasyon. Ipinaliwanag ni Botan na ang mga sigang umatake ay kontrolado ng mga insekto na pumapasok sa utak at nagtutulak sa kanila gumawa ng kalokohan. Ang mga insektong ito ay kontrolado ng Plauta na ginagamit ng pinuno ng Sacred Demons na si Suzaku. Para matapos ang gulong ito, kailangang talunin ng mga demonyo dahil hindi papayag ang spirit world sa hiling nila. Naputol ang seryosong usapan nang mapansin ni Botan na nakikinig pala si Kuwabara. Nalaman na ni Kuwabara ang lahat tungkol sa mga demonyo at spirit detective stuff. Dahil solid na magkaibigan sila, nagdesisyon si Kuwabara na tumulong. Pinangunahan sila ni Botan papunta sa isang lihim na lagusan na konektado sa kastilyo ng mga demonyo. Walang alinlangan na tumalon si Kuwabara pababa kaya napilitan si Yusuke sumunod. Bago tumalon si Yusuke, binigyan siya ni Botan ng communicator para makapag-usap sila kahit magkaibang mundo. Biglang naalala ni Yusuke ang isang sobrang bad trip na bagay, iniwan niya mag-isa si Keiko sa sinehan. Habang kita ang inis na si Keiko, tumalon si Yusuke sa lagusan ng sobrang bilis at naiwan si Botan para magpaliwanag kay Keiko. Dumating sina Kuwabara at Yusuke sa kastilyo ng mga demonyo at sinalubong sila ng daan-daang zombie. Dahil outnumbered, nabagsak silang dalawa. Biglang may kakaibang liwanag na bumulag sa mga zombie. Lumitaw sina Kurama at Hiei, dumating para tumulong kay Yusuke ayon sa utos ni Koenma. Mabilis silang nagka-vibes at ipinakilala ni Yusuke si Kuwabara sa dalawa. Hinamon ni Hiei si Yusuke ng isa pang laban pagkatapos ng misyon. Biglang sumingit si Kuwabara at dahil napansin niyang pandak si Hiei, sinimulan niya itong asarin. Nagkaroon ng konting gulo pero pinigil ni Yusuke habang si Hiei ay mabilis na umiiwas sa mga suntok ni Kuwabara. Pumasok ang apat sa loob ng kastilyo at sinalubong sila ng lumilipad na halimaw na mata. Hinailan ng halimaw ang isang lever at biglang bumagsak ang kisame. Natrap ang apat sa ilalim. Ngayon, nasa super alang-inang sitwasyon sila at kailangan nilang makalabas agad bago sila matuluyan. Natrap sina Yusuke at tropa sa ilalim ng bumabagsak na kisame at malapit na silang madurage habang nanonood lang ang lumilipad na halimaw, aliw na aliw. Kinausap ni Yusuke si Hiei at pinilit na siya ang lumabas para hilahin ang lever dahil siya ang pinakamabilis sa kanilang apat. Bad trip si Kuwabara pero wala siyang magawa. Rumetrat si Hiei palabas habang dinobol ni Yusuke ang lakas niya para saluhin ang kisame, pero tuloy pa rin ang bagsak at ilang segundo na lang dudurog na sila. Narating ni Hiei ang lever at handa na sanang hilahin pababa. Pero tinukso siya ng lumilipad na mata na iwan ng tropa at sakupin na lang ang mundo ng tao kasama ang mga sacred demons.
Inamin ng halimaw na may patibong ang lever, kaya agad nag-alert mode si Hiei. Sa isang iglap, lumipad si Hiei pataas, hiniwa ang lumilipad na mata gamit ang espada, at hinaila pataas ang lever. Nagpanggap lang siya na nagpapadala para malaman ang patibong. Nakaligtas ang apat at nagpatuloy sila papasok sa mas malalim na bahagi ng kastilyo. Tahimik ang paligid at sobrang dilim. Parang naka-off ang ilaw ng buong lugar. Biglang may tumunog na beep. Lumabas ang communicator ni Botan at muntik nang himatayin si Kuwabara sa gulat. Sinabi ni Botan kay Yusuke na naayos na niya ang problema ng mga insektong sumasakop sa mundo ng tao at pinapunte sila sa Plaute para tuluyang matapos ang gulo. Pumasok ang apat sa isang sobrang dilim na kwarto. Biglang may gumalaw at isang demonyong bato ang lumitaw sa harap nila. Siya si Genbo, isa sa sacred demons ng kastilyo. Hinamon niya ang lahat at nangakong dudurugin sila parang chicharon. Lumapit si Kurama at nagdesisyong siya na lang ang lalaban. Hindi niya alam na kayang itago ni Genbo ang parte ng katawan niyang bato sa ilalim at umatake mula sa likod, kaya nabigla si Kurama sa sneak attack. Pero may secret weapon si Kurama. Naglabas siya ng rosas na biglang naging rose whip at gamit iyon hiniwa-hiwa niya si Genbo hanggang magkapira-piraso. Akala ni Kurama panalo na, pero nagsimulang magsama-sama ulit ang mga piraso ng katawan ni Genbo at nabuo siyang muli. Ngayon may bago siyang galaw at ibinato niya ang buong katawan niya kay Kurama bilang Rockstorm, nasugatan si Kurama sa lakas ng tama. Habang umaatake si Genbo, napansin ni Kurama ang isang kakaibang bato at agad niya itong hinawakan kahit sinalo niya ang bagsik ng atake. Bumagsak si Kurama at sinubukan ni Genbo magbuo ulit ng katawan para sa final blow, pero pamalya. Hindi na maayos ang buo ng katawan niya. Ipinakita ni Kurama na nakuha niya ang source ng lakas ni Genbo, ang kakaibang batong iyon. Inihagis niya pataas ang bato at hiniwa ito gamit ang rose whip. Tuluyang naglaho si Genbo. Matapos matalo si Genbo, nagpatuloy sina Yusuke at ang tropa papasok sa mas malalim na bahagi ng kastilyo. Unti-unting gumagaling si Kurama mula sa mga sugat niya, tapos biglang tumalon si Kuwabara at nagyabang sa tropa kung gaano na siya kalakas ngayon. Nilabas niya ang Reiken niya at para mapawaw ang lahat, pinalaki niya ito ng pinalaki hanggang mabasag ang kisame. Walang na-impress maliban kay Koenma na napa-OMG sa gulat. Pagkatapos ng flex, biglang himatay si Kuwabara sa sobrang pagod. Tinawagan ni Yusuke si Botan gamit ang communicator para kamustahin ang lagay sa mundo ng tao. Sabi ni Botan mas lalong magulo na ang sitwasyon habang hinahabol siya ng isang taong sinapian. Na pinapalo niya ng baseball bat para makaligtas. Nagising si Kuwabara nang makita si Botan pero biglang nagsimulang gumuho ang paligid kaya nagtakbuhan ang tropa palabas hanggang sa isang clearing. Doon nila hinarap ang susunod na kalaban, si Byakko, isang tiger demon na mukhang final boss. Lalaban na sana si Hiei pero sumingit si Kuwabara at sinabing siya na ang bahala gamit ang malakas niyang spiritual sword. Nagflex ulit siya ng lakas pero tinawanan lang siya ni Byakko. Biglang naglabas si Byakko ng apat na maliit na tiger demon mula sa buhok niya at sinalubong nila si Kuwabara. Sinubukan ni Kuwabara hiwain ng mga tiger gamit ang espada niya pero sobrang bilis ng mga ito. Inatake siya ng apat sabay-sabay at bagsak siya na sugatan ng malala. Nakiusap si Yusuke na umatras na siya at hayaan na lang sila pero tumayo pa rin si Kuwabara at ayaw sumuko. Bigla siyang nag-isip ng plano at tumakbo pabalik sa tropa. Tumawa si Byakko akala niya umatras na si Kuwabara habang sumusunod ang apat na tiger sa isang diretsyong linya. Doon nagsimula ang plano ni Kuwabara. Hinarap niya ang mga tiger na naka-line up na parang pila. Tapos pinahaba niya ang spiritual sword at tinamaan lahat sa isang straight na atake. Pero sobrang lakas pa rin ng mga tiger at pilit silang lumalabas sa espada. Kaya tumakbo ulit si Kuwabara paikot-ikot hanggang sa matrap niya ang apat sa paligid ng espada at tuluyan silang mastok. Pagkatapos nun, hinarap ni Kuwabara ang galit na si Byakko. Sinubukan niyang hiwain ng tiger demon gamit ang espada at tinamaan niya ito pero parang wala lang kay Byakko. Paulit-ulit na umatake si Kuwabara pero deadma pa rin ang kalaban. Napansin ni Kurama na sinisip-sip ni Byakko ang lahat ng energy ng espada ni Kuwabara at habang sumisip-sip siya, lalo siyang lumalakas habang si Kuwabara naman ay nauubusan ng lakas. Kitang-kita na umiiksi na ang espada ni Kuwabara habang nauubos ang energy niya. Pero matigas ang ulo niya kaya ginamit niya ang huling natitirang lakas at naglabas ulit ng spiritual sword. Kahit ubos na ang lakas niya, inilabas pa rin ni Kuwabara ang huling patak ng power at umatake ulit gamit ang spirit sword. Muli itong sinipsip ni Byakko at tuluyan nang nawala ng malay si Kuwabara. Tatapakan na sana ni Byakko si Kuwabara gamit ang sobrang laki niyang paa pero bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Lumabas na ang plano ni Kuwabara. Sobra-sobra ang enerhiyang sinipsip ni Byakko at hindi na kinaya ng katawan niya.
Bigla siyang sumabog at nahulog sa hukay sa ibaba, tapos game over na siya. Si Kuwabara ay himatay sa sobrang pagod. Dalawang demonyo na ang talo, kaya nagpatuloy si Yusuke at ang tropa sa biyahe nila. Tinawagan ulit ni Yusuke si Botan gamit ang communicator para magtanong tungkol sa sitwasyon sa mundo ng tao. Biglang bumangon si Kuwabara, parang wala lang, at inagaw ang communicator para yayain si Botan. Lumalala na ang gulo dahil mas marami ng tao ang nasa sapian ng mga insektong demonyo. Kailangan ng pigilan si Suzuko, ang may hawak ng plauta na kumokontrol sa mga insektong iyon. Para maiwasan ng mas malaking sakuna. Pumasok sila sa susunod na lugar ng laban, isang lambak na puro lava. May daan ng mga batong tuntungan pero sa ilalim ay dagat ng kumukulong lava. Pinunit ni Kuwabara ang bahagi ng damit niya at inihagis pababa, pero nasunog ito bago pa tumama, kaya klaro kung gaano kainit. Tumalon-talon sila sa mga bato pero biglang may lumitaw sa harap nila, si Byako ulit. Buhay pa pala si Byako at nakabawi na siya. Hinamon niya ulit ang grupo. Susugod na sana si Yusuke. Pero pinigilan siya ni Kuwabara at sinabing siya ang tatapos nito. Tumalon si Kuwabara para harapin si Byako pero nabasag ang batong tinuntungan niya. Halos mahulog siya sa lava at muntik ng matos. Tinanggal niya ang damit niya, naghanda, at inilabas ulit ang spirit sword. Biglang naglabas si Byako ng sobrang lakas na fireball. Aatake na sana si Kuwabara pero umiwas siya at napansin na ang bola ay sumisira sa lahat ng tinatamaan. Kaya iniwasan niya ang bawat fireball pero nasasayre rin ang mga batong tinatamaan. Sa huli, 2 bato na lang ang natira, ang kinatatayuan ni Byako at ang kinalalagyan ni Kuwabara. Nakiusap si Yusuke na umatras na si Kuwabara dahil hindi kaya ng espada ang mga fireball. Pero matigas ang ulo ni Kuwabara. Tumalon siya papunta kay Byako para umatake ng harapan. Kinyo lang ang talon niya at pabagsak na siya sa lava. Bigla siyang naglabas ng bagong galaw. Nagbago ang espada at naging parang poste. Tumalbog siya paitaas at tumama kay Byako, sabay bitaw ng malakas na suntok na tumama sa panga ni Byako. Nahulog si Byako sa lava at tuluyang natalo. Dahil sobrang lakas ng suntok, nawala ng kontrol si Kuwabara at siya rin ay nahulog. Gulat ang tatlo, akala nila nagpakasakripisyo si Kuwabara. Biglang narinig ang sigaw niya. Hindi pala siya nahulog. Nakabitin lang siya sa ilalim ng bato at humihingi ng tulong. Talo na si Byako at nagpatuloy ang grupo para harapin ang natitirang mga demonyo. Dumating ang grupo sa isang kwarto na may 15 pinto. Nagbabala si Kurama na kailangan nilang mag-ingat dahil iisa lang ang tamang pinto. Kapag mali ang pinili, wala nang second chance at puro bitag ang aabutin. Dahil si Kuwabara ang may pinakamalakas na pakiramdam sa espiritu, siya ang pinapili ni Yusuke kung anong pinto ang dadaanan. Pinili niya ang pangalawang pinto mula sa kaliwa, sabi niya may malakas na presensya sa likod nito. Binuksan niya ang pinto pero nagulat siya dahil maliit lang pala na daga ang nakita niya. Tinuloy nila ang daan na pinili ni Kuwabara at napunta sila sa harap ng isang asul na pinto na may mga estatwa ng dragon sa magkabilang gilid. Base sa itsura at amoy, sigurado si Kurama na ang susunod nilang makakalaban ay ang asul na dragon. Biglang bumukas mag-isa ang pinto at pumasok sila sa isang silid na puno ng hamog. Lumabas ang susunod na Saint Beast at nagpakilala bilang si Seryu, ang Blue Dragon. Biglang sinabi ni Seryu na may isa pa silang bisita. Mula sa pintong likuran, pumasok si Byako na buhay pa pala kahit nahulog siya sa dagat ng lava. Humihingi siya ng tulong kay Seryu pero binaliwala lang siya nito. Ginamit ni Seryu ang yelo niya, pinagyelo si Byako at dinurog. Ininsulto pa siya at sinabing gamit lang siya, hindi kaibigan. Bago tuluyang mamatay si Byako, may tumulong luha sa mata niya at doon lalo nagalit si Yusuke kay Seryu pero pinigilan siya ni Hiei at pinatabi muna ang galit para sa pinuno nila. Lumapit si Hiei at tinakpan ng balabal ang ulo ni Byako. Natawa si Seryu at naaliw dahil parang may awa si Hiei kay Byako. Sinabi ni Kurama kay Yusuke na dati niyang nakita si Hiei na sobrang bangis pero iba ang reaksyon nito sa pagkamatay ni Byako. Ngayon lang niya nakita si Hiei na gumamit ng sobrang lakas ng espiritu para magsimula ng laban. Bago magsimula ang laban, sinubukan ni Seryu na kunin si Hiei bilang kakampi at gawing Saint Beast, pero tumanggi ito. Si Seryu ang unang umatake, at hinugot ni Hiei ang espada niya at hinarang ang atake gamit ang barrier ng espiritu. Sunod-sunod ang yelong atake ni Seryu, pero dahil sobrang bilis ni Hiei, naiwasan niya lahat kahit nagyayelo na ang buong kwarto. Sa bandang huli, nataman ng kaliwang paa ni Hiei at nagyelo ito kaya bumagal siya. Ininsulto siya ni Seryu habang naghahanda ng panibagong atake. Bago pa tumama ang susunod na atake, itinarak ni Hiei ang espada niya sa sahig at sumugod kay Seryu. Sa banggaan nila, nagyelo ang kanang paa at kaliwang braso ni Hiei.
Mukhang lamang si Seryo at parang wala siyang sugat pero biglang tumawa si Hiei at pinakita na walang epekto sa kanya ang yelo. Maya-maya, may tumulong dugo mula sa ulo ni Seryu. Lumabas ang mga hiwa at doon natapos ang buhay niya. Nagtanong si Kuwabara kung kailan umatake si Hiei, pero sinabi ni Kurama na huwag na siyang mabad trip dahil hindi rin niya nakita matapos ang unang tama. Unti-unting nawala ang yelo sa kwarto at isinukbit ni Hiei ang espada niya. Nang makalapit na ang grupo, tinanong ni Kurama kung ilang beses niya tinamaan si Seryu, at sinabi ni Hiei na 16 na hiwa iyon. Inamin ni Yusuke na kung gagamitin ni Hiei ang galaw na iyon sa susunod nilang laban, GG na siya. Tumalikod lang si Hiei at sumagot ng parang oo lang na ikinagulat ni Yusuke. Ipinaliwanag ni Kurama na may pagbabago kay Hiei at mukhang nagsisimula na siyang magustuhan si Yusuke. Isa na lang ang natitirang Saint Beast si Suzaku na siyang leader nila. Bumalik ang alaga niyang si Murugo dala ang impormasyon tungkol kay Yusuke. Nang malaman ni Suzaku ang isang kahinaan ni Yusuke, ginamit niya ang Makai Whistle at iniba ang target ng mga taong sinapian ng insektong demonyo papunta kay Keiko. Napansin ni Botan ang galaw ng mga sinapian at sinundan niya ang mga ito. Habang nag-aayos ng mga flyer si Keiko, inatake siya ni Mr. Iwamoto na sinapian na rin ng Makai insects. Tumakbo si Keiko palayo pero sinalubong siya ng mas marami pang sinapian kaya todo takbo siya para mabuhay. Sa Maze Castle naman, biglang huminto si Kuwabara at naramdaman na may masamang nangyayari sa human world. Habang papunta sila sa huling Saint Beast, umaasa si Yusuke na okay lang si Keiko. Mabilis na tumakbo sina Yusuke, Kuwabara, Kurama, at Hiei papunta sa susunod na bahagi ng kastilyo hanggang makarating sila sa huling silid kung saan naghihintay si Suzaku. Hindi nila alam na gumagalaw na ang master plan ni Suzaku na hulihin si Keiko. Samantala sa human world, tumatakbo si Keiko para sa buhay niya habang hinahabol siya ng mga taong sinapian ng mga insektong kumokontrol sa isip. Napunta siya sa isang sulok at biglang may humila sa kanya pababa. Si Botan pala yun. Tinawagan ni Botan si Yusuke at sinabi ang nangyayari at ang plano ni Suzaku na hulihin si Keiko. Pero biglang naputol ang usapan dahil dumating ang mga sinapian kaya sabay silang tumakbo papunta sa labasan. Sa kabilang banda, hinaranggan sina Yusuke ng daan-daang zombie. Nakaisip ng plano si Hiei at nagtulungan sina Kuwabara, Kurama, at Hiei para gumawa ng parang tulay. Tumalon si Yusuke papunta sa malapit na pasukan ng huling silid. Successful ang plano at tumakbo si Yusuke para harapin si Suzaku ng solo habang nililinis ng tatlo ang mga zombie. Hinarap ni Yusuke ang pinuno ng mga demonyong banal. Si Suzaku na naglalaro ng plot ang pang-control ng isip. Biglang nakita ni Yusuke sa isang malaking screen sina Botan at Keiko na hinahabol ng mga sinapian. Sa sobrang galit, nag-wild mode si Yusuke at sinugod si Suzaku para bawiin ang Plaute gamit ang sunod-sunod na suntok. Pero lahat ng suntok ay hinarang ni Suzaku gamit lang ang isang kamay habang ang isa ay tuloy pa rin sa pagtugtog ng Plauta. Nagdesisyon si Yusuke na tapusin na agad ang laban at pinakawalan ng malakas na ray gun. Handa pala si Suzaku at mabilis niyang ibinato palayo ang ray gun na sumaira pa sa bahagi ng silid. Nabigla si Yusuke sa lakas ni Suzaku dahil kahit matapos ang matinding training niya kay Genkai, parang wala lang ang ray gun. Lumipat sa atake si Suzaku, itinaas ang kamay niya at tinamaan siya ng kidlat. Lumabas ang lakas niya bilang lightning demon at umatake siya gamit ang sobrang lakas na kamao ng kidlat. Naiwasan ni Yusuke ang suntok pero sobrang lakas ng tama kaya nakuryente siya at bumagsak. Samantala, natrap sina Keiko at Botan ng mga humahabol sa kanila. Nagdesisyon si Botan na lumaban para mabuhay. Ginamit ni Keiko ang sarili niya bilang pain habang kinuha ni Botan ang fire extinguisher at binugay ito sa mga sinapian. Pero sa likod ni Keiko, may isa pang sinapian na lumitaw at sinubukan siyang sakalin. Tinanggal ni Yusuke ang sapatos niya at isinuksok sa mga kamao niya bilang paghahanda sa susunod na lightning punch ni Suzaku. Nang umatake si Suzaku, ginamit ni Yusuke ang sapatos para hindi siya makuryente, pero sobrang lakas ng suntok kaya nasira rin ang mga ito. Pero simula pa lang pala yon ang plano ni Yusuke. Ginamit niya ang sapatos bilang takip sa pag-charge ng lakas at pinakawalan ng isang solid na kanang suntok na tumama kay Suzaku. Sa parehong oras, nailigtas ni Keiko si Botan sa pagkakasakal ng sampalan niya ng malakas ang sinapian. Mukhang pabor na ngayon ang laban kay Yusuke. Bumagsak si Suzaku matapos ang biglaang atake ni Yusuke pero wala pa ring tama. Sumugod ulit si Yusuke, mas intense na ngayon pero kaya pa ring harangin ni Suzaku lahat ng suntok niya. Sa gitna ng laban, may isang suntok na tumama at nalaglag ang Plauta ni Suzaku. Mabilis na tumakbo si Yusuke papunta sa Plauta, pero mas mabilis si Suzaku, nakuha niya ulit ito at sobrang galit na siya.
Samantala, patuloy pa ring tumatakbo sina Botan at Keiko palayo sa mga taong may insektong kumokontrol sa isip. Kapag nasusukol, napipilitan silang lumaban. Sa kabilang banda, sina Kuwabara, Kurama, at Hiei ay tuloy pa rin sa pakikipaglaban sa mga zombie, pero parami ng parami ang kalaban at mukhang tagilid na sila. Sinubukan ni Kuwabara gamitin ang Spirit Sword para tumalon papunta sa pasukan na dinaanan ni Yusuke kanina, pero bitin ang talon at sumalpok ang mukha niya sa pader. Pagkatapos, napansin ni Hiei at Kurama na bukas na ang daan pataas. Gumamit si Suzuko ng isa pang teknik at nahati siya sa 7 kopya ng sarili niya. Lumipad ang 7 ito at sabay-sabay nagpakawalan ng kidlat na palaso. Nasalag ni Yusuke ang unang 6, pero tinamaan siya ng pang-7 at nawalan siya ng malay. Hawak na ni Suzuko ang laban. Sa human world, muli na namang nasukol sina Botan at Keiko. Tumakbo sila papasok sa isang kwarto, pero dead end pala. Napilitan silang harapin ang mga hinahabol sa kanila, pero sobrang dami ng kalaban at delikado na talaga. Sa demonyong kastilyo, binubugbog ng 7 Suzuko si Yusuke habang ipinapakita sa malaking screen ang nangyayari kina Botan at Keiko. Mukhang nagtatago ang dalawa sa loob ng locker, pero may panyo ni Keiko na naiwan na nakasabit. Napansin ito ng mga taong may insektong sumanib at agad nilang winasak ang locker. Akala ni Yusuke na huli na sina Botan at Keiko. Nawalan siya ng gana at lalo pa siyang binugbog ni Suzuko gamit ang mga ataking may kuryente. Halos sumuko na si Yusuke, pero biglang pumasok sa isip niya ang boses ni Genkai. Napagtanto niyang buhay pa sina Botan at Keiko. Ipinakita na niloko lang nila ang mga kalaban at sadyang iniwan ng panyo para pain, tapos tumakas ulit sila. Napagtanto ni Yusuke na ayos pa sila at bumalik ang loob niya. Nag-ipon siya ng lakas at nagpakawalan ng napakalakas na putok ng enerhiya na halos gumuho ang buong silid, ikinagulat ni Suzuko. Nagsisimula na ngayon ang totoong laban. Nagpakawala ulit si Suzuko ng suntok na may kidlat pero handa si Yusuke. Ginamit niya ang buong lakas niya at pinasabog si Suzuko gamit ang sobrang lupit na spirit shotgun. Bumagsak si Suzuko at tuluyan na siyang natalo. Pero dahil ubos na rin ang lakas ni Yusuke, bumagsak din siya. Sa human world, patuloy na tumatakbo sina Keiko at Botan palayo sa mga taong sinapian ng mga insekto. Biglang tinamaan si Botan ng patagang atake at nawalan ng malay. Tinulungan siya ni Keiko, pero nasukol na sila at wala nang matakbuhan. Nakita ito ni Yusuke sa malaking screen ni Suzuko at napagdesisyonan niyang kunin at sirain ang plauta. Halos wala na siyang lakas kaya gumapang siya papunta rito, pero biglang sinipa palayo ng ibon ni Suzuko ang plauta. Tinakot ni Yusuke ang ibon gamit ang ray gun post kaya umatras ito. Muli siyang gumapang papunta sa plauta pero biglang inapakan ni Suzuko ang kamay niya. Kinolekta ni Suzuko ang mga espiritu ng mga kopya niya at nabalik ang buong lakas niya. Lalong delikado ang sitwasyon ni Yusuke. Nag-charge ulit si Suzuko ng suntok na may kidlat at sinalo ito ni Yusuke ng buo. Hindi siya bumagsak pero halata na kaunti na lang ang natitira niyang lakas. Maghahanda sana ulit si Suzuko ng isa pang atake, pero nakita ni Yusuke sina Keiko at Botan na muntik nang masaktan. Biglang nagwala ang enerhiya ni Yusuke, parang sumabog ang buhay na lakas niya, at nagpakawala siya ng napakalakas na spirit shotgun. Sakto namang dumating sina Kuwabara at ang iba pa at nakita nilang tamaan si Suzuko ng sobrang lakas na enerhiya na sumabog ang buong silid. Bumagsak ang mga taong sinapian at nasira ang plauta. Ligtas na sina Keiko, Botan, at ang buong human world. Masayang-masaya si Koenma na nanunood lang pala sa lahat ng ito. Pero si Yusuke ay sobrang drained na. Sinuri siya ni Kurama at napansin niyang halos tumitigil na ang tibok ng puso niya. Ayaw mawalan ng kaibigan si Kuwabara kaya ibinahagi niya ang sariling lakas niya kay Yusuke habang naguguluhan lang si Hiei na nanunood. Pagkalipas ng 3 araw, nagising si Yusuke at nakita sina Kuwabara at Kurama. Nalaman niyang nasa kwarto siya ni Kuwabara at ilang araw pala siyang tulog. Naalala niyang natalo niya si Suzuko pero bigla niyang naisip sina Keiko at Botan. Naging seryoso ang mukha ni Kuwabara at Kurama kaya akala ni Yusuke may masamang nangyari. Biglang bumukas ang pinto at sumugod sina Keiko at Botan. Galit na galit dahil bumangon siya sa kama. Tawang-tawa si Kuwabara. Maya-maya, habang paalis si Keiko, sinundan siya ni Yusuke at humingi ng tawad sa lahat ng nangyari. Akala niya sasampalin siya ni Keiko pero sa halip ay tinuro lang siya at pinaalalahanan na huwag niya siyang hayaang mag-alala ulit at siguraduhing magsasabi siya sa susunod na may kaso siya. Bumalik si Yusuke sa dati niyang trip sa eskwela, madalas cutting ulit. Isang umaga, nagmamadali na naman siyang tumakbo papasok ng school nang bigla niyang maramdaman na may sumusunod sa kanya. Maya-maya, nalaman niyang si Hiei pala ang stalker niya.
Inabot ni Hiei ang isang videotape galing kay Koenma na may laman na bago niyang mission, tapos bigla na lang siyang nawala ulit. Pagdating sa school, tinanong ni Yusuke si Kuwabara kung pwede silang manood ng tape sa bahay niya. Pumayag si Kuwabara pero may kondisyon na hindi na raw siya sasali ulit sa mga mission ni Yusuke. Dumating si Keiko at sinigawan si Yusuke dahil may dala siyang tape sa school. Magdadahilan sana si Yusuke pero naalala niya ang bili ni Keiko na huwag na siyang magsinungaling, kaya sinabi niya ang totoo. Ang problema, wala talagang get si Keiko sa paliwanag niya. Paglaon, nagkaroon ng medyo cute na bangayan sina Yusuke at Botan tungkol kay Keiko habang inaayos ni Kuwabara ang video cassette recorder para panoorin ang tape. Lumabas si Koenma sa tape at ipinaliwanag ang susunod na mission. Kailangan nilang iligtas ang isang babaeng nagngangalang Yakina na bihag ng sakim na matandang negosyanteng si Tarukane sa isang mansyon sa gitna ng gubat. May kakaibang kakayahan si Yakina na gumawa ng bihirang perlas mula sa kanyang luha at sobrang mahal ng mga perlas na ito kaya pinipilit siya ni Tarukane na umiyak para yumaman siya lalo. Hindi nila alam na nakikinig pala si Shizuru, ate ni Kuwabara, sa likod. Mukhang na love at first sight si Kuwabara kay Yakina kaya tumakbo siyang maghanda kahit sinabi niyang hindi na siya sasali sa mission. Dahil doon, hindi niya narinig ang bahagi ng tape na sinabi ni Koenma na kapatid pala ni Hiei si Yakina. Alam ito ni Hiei, pero hindi alam ni Yakina. Samantala sa mansyon ni Tarukane, makikita si Yakina na masayang pinapanood ang mga ibon sa gubat. Dumating si Tarukane at ipinakita ang mga taong magpapaiyak daw kay Yakina. Doon unang lumitaw ang Toguro Brothers. Pumasok sila sa silid ni Yakina at sinubukan siyang saktan para umiyak pero hindi ito gumana. Biglang dumaan ang mga ibon na kanina niyang pinagmamasdan at doon napansin ni Toguro ang kahinaan niya. Hinuli at pinatay niya ang mga ibon kaya napaiyak si Yakina at naging mga perlas ang kanyang luha. Sobrang tuwang-tuwa si Tarukane. Naglakbay sina Yusuke, Kuwabara, at Botan papunta sa gubat para iligtas si Yakina at si Kuwabara ang nanguna dahil super crush na crush pa rin niya ito. Naramdaman ni Tarukane na may papalapit na kalaban kaya pinadala niya ang isa sa mga tauhan niya. Sa daan, nakasalubong ng grupo ang tauhang si Hiro, at nalaman nilang halimaw pala siya nang magbago siya at maging parang nilalang na may maraming galame. Hiniwa siya ni Kuwabara gamit ang Spirit Sword at tinapos ni Yusuke gamit ang Spirit Gun. Natalo nila ang kalaban at nagpatuloy sila patungo sa mansyon, handa sa anumang gulo na ipapadala pa ni Tarukane. Nalaman ni Tarukane na natalo ng mga dayo ang halimaw na ipinadala niya. Napansin ng Toguro Brothers na hindi ordinaryong tao ang kalaban ni Yusuke habang tuloy-tuloy ang usad ng grupo sa mission nila. Medyo kinabahan si Tarukane pero pinakalma siya ni Toguro at sinabing kaya niyang harapin ang mga ito kung kailangan. Hindi lubos na naniwala si Tarukane kaya sinubukan niyang i-test ang lakas ni Toguro gamit ang sarili niyang alagang halimaw na sobrang lakas daw. Isang suntok lang ni Toguro. Butas agad ang katawan ng halimaw at patay ito sa isang iglap. Gulat na gulat si Tarukane at biglang tumaas ang confidence niya. Pagkatapos nito, may naisip siyang mas wild na idea, isang sog-alan. Si Koenma, kasama ang alalay niyang si George Southom, ay nanonood sa galaw ni Yusuke papunta sa mansyon ni Tarukane nang biglang dumating si Kurama. Wala si Hiei matapos niyang ibigay ang tape kay Yusuke. Iniisip ni Kurama na alam na ni Hiei ang laman ng tape at mag-isa na itong papunta para iligtas ang sariling kapatid. Makikita si Hiei na tumatalon sa mga puno gamit ang super bilis, papunta sa mansyon ni Tarukane nang hindi napapansin ni Yusuke at ng iba. Samantala, tinawag ni Tarukane ang mga kanegosyo niya mula sa Black Club at sinimulan ng isang sugal. Alam niyang may kakaibang powers ang mga sumasalakay sa lugar niya. Sinabi ni Toguro kay Tarukane na natalo ng mga dayo ang malalakas na demonyo tulad ni Rando at Suzaku, kaya inayos ni Tarukane ang sugal para pabor sa kanya. Unang taya niya ang 12 tagapagtanggol laban sa mga dayo. Halos lahat ng negosyante pumanig sa mga tauhan ni Tarukane, maliban kay Sake na pumusta sa mga dayo at dinobel pa ang taya. Nabigla si Tarukane at mas lalo siyang nabigla nang makita sina Yusuke at Kuwabara na binubugbog ang 12 tagapagtanggol. Habang nililinis ni Yusuke at Kuwabara ang kalaban, sinisilap ni Botan ang paligid para malaman ang layout ng lugar. Naglabas si Tarukane ng pangalawang taya, tatlo sa pinakamalalakas niyang mandirigma sina Miyuki, Goku Monkey, at Inmaki laban sa mga dayo. Muli, halos lahat pumusta sa panig ni Tarukane, maliban ulit kay Sake na kumampi kay Yusuke at trinipple pa ang taya. Ngalit na galit si Tarukane kaya gumamit siya ng dirty move. Biglang sumabog ang buong gubat sa paligid ng mansyon. Mukhang pinindot ni Tarukane ang self-destruct at winasak ang gubat, akala niya tapos na ang problema. Pero ligtas pa rin ang mga dayo at nakarating sila sa mansyon. Pumasok sila at hinarap ang unang hamon, isa sa mga mandirigma ni Tarukane na si Miyuki.
Hinarap ni Miyuki ang grupo at hinamon sila ng laban. Chill lang si Kuwabara dahil ayaw niyang makipag-away sa babae. Pero pamwesto si Yusuke sa harap at tinanggap ang hamon. Sabay umatake si Miyuki at si Yusuke. Gumamit si Miyuki ng lubad at sinakal si Yusuke pero ginamit ito ni Yusuke para tumalon at suntukin si Miyuki sa dibdib. Sumigaw si Kuwabara at sinabing dahan-dahan lang dahil babae si Miyuki. Tuloy pa rin ang atake ni Miyuki pero sinagot ni Yusuke ng malakas na ikot na sipa sa dibdib at tumilapon siya sa pader. Nainis si Kuwabara sa treto ni Yusuke pero hinawakan ni Yusuke ang dibdib at singit ni Miyuki at nalaman na hindi pala siya babae. Nalito si Kuwabara at sinubukan pang mag-check pero hinampas siya ni Botan sa ulo. Nagpatuloy sila habang nanonood sina Koenma at George Sautom mula sa Spirit World. Kumakain si Koenma ng dango at naiinggit si Sautom. Nagpustahan sila kung sino ang mananalo at ang panalo ay may bonggang treto. Sa mansyon ni Tarukane, biglang tinulak ni Kuwabara si Yusuke at muntik na silang tamaan ng atake ng bagong kalaban. Tinamaan ng headband na may sulat na mahal niya si Yakina. Lumabas ang isa pang mandirigma ni Tarukane, si Inmaki. May kakayahan siyang magtago at nagawa niyang hiwain ang likod ni Yusuke gamit ang parang kuko ng hayop. Dahil hindi siya makita, tumakbo si Yusuke papunta sa isang sulok. Nagbigay ng sign si Kuwabara at pinakawalan ni Yusuke ang spirit shotgun. Tinamaan si Inmaki at bumagsak. Sinadya nilang umatras para masilo siya. Nagpatuloy sila pero biglang nahuli si Botan ng isa pang halimaw. Si Goku Monkey. Ginamit niya si Botan bilang panangga para hindi makaatake sina Yusuke at Kuwabara pero nakawala si Botan at sabay na sipa ni Yusuke at Kuwabara ang nagpalipad kay Goku Monkey. Lalong nagalit si Tarukane habang nananalo si Sasuke sa sugal. Kaya inilabas niya ang huling pusta, ang Toguro Brothers laban sa mga dayo. Akala ni Tarukane mababawi niya ang lahat sa lakas ni Toguro pero si Sasuke ay tumaya ng lahat ng ari-arian pabor sa mga dayo. Tinanggap ni Tarukane ang pastahan. Pumunta sila sa isang espesyal na battle room kung saan naghihintay si Toguro at dinala rin si Yakina para panoorin ang mangyayari sa mga tagapagtanggol niya. Si Hiei, na patalon-talon sa mga puno, ay nakarating na sa mansyon at naramdaman ang sobrang lakas mula sa loob, ganoon din si Koenma. Alam nilang galing ito kay Toguro. Dumating sina Yusuke, Kuwabara, at Botan sa battle room at hinarap ang susunod nilang kalaban, si Toguro. Sa wakas nakita ni Kuwabara ang babaeng gusto niyang iligtas mula pa noon, si Yakina. Pero kailangan muna nilang lampasan ng Toguro Brothers. Minamaliit ni Kuwabara ang lakas ni Toguro at sumugod agad pero pinigilan siya ni Yusuke dahil may nararamdaman siyang sobrang lakas. Totoo nga, dahil binago ni Elder Toguro ang katawan niya at naging espada habang nag-power up si Younger Toguro. Sa sobrang lakas na pinakawalan ni Toguro, tinangay si Yusuke at bumagsak. Sa isang iglap, sinugod ni Toguro si Yusuke at pinatumba siya. Tapos sumunod si Kuwabara. Ginamit ni Kuwabara ang Spirit Sword para harangin ang espada ni Toguro pero sobrang up nito at tinilapon siya papunta sa pader. Sumingit si Yusuke mula sa gilid at pinaputok ang Spirit Gun pero umiwas si Toguro. Sinundan pa ni Yusuke ng Spirit Shotgun at tinamaan si Toguro pero gumamit ito ng barrier at sinuntok pabalik si Yusuke, pinalipad siya sa malayo. Ramdam nilang wala silang laban sa ganitong halimaw. May naisip na plano si Yusuke at sumugod ulit. Biglang umiwas at pinaputok ang full power spirit gun sa harap mismo ni Toguro. Pero walang nangyari. Lumabas na ginawang shield ni Elder Toguro ang sarili niya at sinalo ang atake. Sinuntok ulit ni Toguro si Yusuke at tuluyan siyang bumagsak. Wala na ring galaw si Kuwabara. Masayang masaya si Tarukane pero si Sasuke ay chill lang. Gamit ang spirit energy niya, naramdaman ni Kuwabara ang lahat ng pinagdaanan ni Yakina, ang sakit, ang hirap, ang pilit na pag-iyak para sa kasakiman ni Tarukane. At ang pagkawala ng mga mahal niya. Dahil dito, nagising ulit ang lakas niya. Pinakawalan niya ang Spirit Sword at sumugod kay Tarukane, galit na galit sa ginawa nito kay Yakina. Pero hinayla siya ni Toguro at sinipa sa tiyan. May naisip na bagong plano si Kuwabara, kung may sneak attack lang, pwede silang manalo, kaya humingi siya ng tulong kay Yusuke. Muling sumugod si Kuwabara gamit ang Spirit Sword at handa na si Toguro. Biglang pinaputok ni Yusuke ang spirit gun at tinamaan si Kuwabara na parang boost ito at sobrang bumilis ang galaw niya. Nabigla si Toguro at hindi nakasabay at tinusok siya ng spirit sword ni Kuwabara at bumagsak. Nabigla si Tarukane sa biglang baliktad ng laban habang sobrang saya ni Sasuke dahil nakuha niya ang mga ari-arian ni Tarukane. Biglang sumulpot si Hiei sa loob ng mansyon. Tapos na niya ang lahat ng bodyguard at handa na siyang parusahan si Tarukane sa lahat ng ginawa nito kay Yakina. Nakiusap si Tarukane pero binugbog siya ni Hiei ng todo.
Nang papatapos na si Hiei, pinigilan siya ni Yakina dahil sawa na siya sa karahasan at gusto niyang tumigil na. Dahil siya ang matagal nang nawawalang kambal, huminto si Hiei. Hindi alam ni Yakina kung sino siya, at nang magtanong siya, sinabi ni Hiei na kaibigan lang siya dahil hindi pa tamang oras. Dumating din si Kurama sa mansyon, handang pigilan si Hiei kung kailangan. Naalala ni Yakina si Kuwabara kaya dali-dali siyang pumunta sa kanya. Ginamit niya ang healing power niya para pagalingin ang mga sugat nito. Nag-alala si Kuwabara na baka galit si Yakina sa mga tao dahil sa lahat ng pinagdaanan niya, pero sinabi ni Yakina na gusto niya talaga ang mga tao.